Hello guys! Shout out sa mga katropa natin sa Kwentong Takip Silim at sa mga sisters channel nito, lalong-lalo na kina Baling Masuman, James Sabuero ng Misamis Occidental, Tintin Sino at Lich Tikti ng Quezon at sa iba pang mga taga-subaybay ng Kwentong Takip Silim. Narito ako sa Baguio City para sumali sa Baguio Marathon mamayang alas 12 ng hating gabi. Pakawalan niyo ako dito! Pakiusap! Wala naman ako ginagawang kasalanan sa inyo Manahimik ka! Kanina pa nakukulilingan tenga ko sa iyong babae ka. Wala rin namang magagawa yung pag-iyak mo. Dahil hindi ka naman makakatakas pa sa akin. Sa laki ng ibinayad ko kay Esteban at sa anak niya. Sa tingin mo, hahayaan kita makawala? Si Inigo! Pati siya alam niyang tungkol dito! Bakit? Bakit niya nagawa ito? Nagulat ka ba, Iha? Ang mismong nobyo mo ang bumayag na ibenta ka sa akin ng ama niya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako binili? Hindi ikaw ang kailangan ko, Iha. Kundi ang dugo mo. Yan ang kailangan ko para mainsala sa wakas ang paghihirap ko. Naniniwala ba kayo na ang pinakamapanganib na halimaw ay hindi yung mga nagtatago sa dilim? Kung minsan sila yung mga taong pinagkakatiwalaan pa natin ng buong puso at kasama natin sa loob ng mahabang panahon. Ako nga pala si Gemma, Sir Jupiter. Matagal na akong silent listener ng mga audio drama sa channel nyo dito sa YouTube. Ngayon lang ako naglakas loob na sumulat dahil naisip kong ibahagi ang isang kwentong hanggang ngayon nagpapatindig pa rin ng balahibo ko kapag naaalala ko. Hindi ito tungkol sa akin kundi sa isang kakilala na tatawagin lang natin sa pangalang Amaya. Isang simpleng babae lang si Amaya na nagmahal ng tapat sa nobyo na si Inigo. Akala niya, nahanap na niya sa binatang yon ang pagmamahal na walang kapantay, gaya ng mga kwento sa kanya noon ng kanyang inay. Pero ang hindi niya alam, ito pa pala ang maghahatid sa kanya sa totoong impyernong hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Oh, gising ka na pala. Tamang-tama palang pasok ko dito eh. Eto, may dala akong pagkain para sa'yo. Kumain ka muna, para makabawi ka ng lakas. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa... ang ulo ko? Huwag ka muna masyadong gumalaw. Dahan-dahan lang ang kilos. Mukhang hindi ka pa nakaka-recover sa nangyari sa'yo kagabi. Nangyari? Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang nangyari kagabi? Sino ka ba? Wala ka bang naaalala? Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo kagabi? Sa puder ni Ilyasar? Biglang natigilan si Amaya nang marinig ang pangalang yon ng matandang business partner ni Don Esteban, ang bilyonaryong ama ng kanyang nobyo, o mas tamang tawaging ex-boyfriend na si Inigo. Bigla na lang nanumbalik sa kanya ang alaala ng nangyari noong nagdaang gabi matapos siyang dalhin ng matanda sa basement ng mansyon nito at doon ay ikulong siya sa loob ng isang malaking hawlang nakahanda doon para lang sa kanya. Binili raw siya nito sa mag-ama, kaya gagawin nito ang lahat ng gusto nito sa kanya. Ang buong akala niya talaga kagabi ay mamamatay na siya dahil kahit makailang beses na siyang nakiusap sa matanda na huwag siya nitong saktan para itong walang naririnig. Handang-handa na itong kagatin siya sa leeg gamit ang malalaki nitong pangil. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin makapaniwala si Amaya sa mga natuklasan niya kagabi na si Don Eleazar
isang mayamang negosyanteng palaging kasosyo ni Don Esteban. Isa pa lang aswang at siya ang napili nitong gawing biktima. Pero kung meron mang mas nagpapakilabot kay Amaya bukod doon, yun ay walang iba kundi ang katotohanang nagawa siyang ipagpalit ng 3 taong nobyo niyang si Inigo para sa pera. Sandali. Ikaw yung nagligtas sa akin kagabi. Ako nga, Amaya. Simon na lang ang itawag mo sa akin. Mabuti naman at naalala mo pa pala ang nangyari kagabi. Akala ko, napasama ang pagkabagok ng ulo mo nung atakihin ka ng matandang yon. Nagkalala ako sa'yo. Nabagok? Kaya ba may benda ako sa ulo? Oo. Mabuti na lang at eksaktong naging dating ko. Kaya bukod dyan sa minor head injury mo, wala naman nang nagawang malalang pinsala sa matandang yun. Pero paano? Napakaraming gwardiya sa mansyon ni Don Eliazar. Bukod pa doon, aswang siya. Paano mo ako nagawang itakas? Dahil kauri din nila ako, Amaya. Isa rin akong aswang. Kaya nagawa ko silang labanan. Ano? Pero hindi mo kailangan matakot sa akin. Hindi ako kagaya ni Eliazar o ng ibang aswang sa kapisanan nila. Hindi kita sasaktan. Pero, bakit mo ako tinulungan? Bakit mo ako tinila dito sa lugar mo? Matagal na talaga kitang kilala, Amaya. Matagal na rin akong nakasubaybay sa'yo. Simula pa nung una kitang makita sa isang party na dinaluhan mo, kasama yung boyfriend mong Inigo. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Pero, isa ako sa mga ipinakilala niya sa'yo nung gabing yun. Doon ka rin unang nakita ni Eliazar. Ano? Bakit mo ako sinusubaybayan? Ano ba talaga nangyayari? May nagawa ba akong kasalanan sa inyong mga aswang? Wala, Amaya. Wala kang kasalanan sa amin. Hindi ka naman hinahabol ni Eliazar dahil may atraso ka sa kanya. Ginagawa niya yon dahil sa dugo mo. Sa dugo ko? Bakit? Ano bang meron sa dugo ko? Hindi mo pa siguro alam, Amaya. Pero ang totoo, may espesyal sa dugo mo para sa aming mga aswang. Espesyal? Anong ibig mong sabihin? Isa lang akong ordinaryong tao. Walang kakaiba sa dugo ko, Simon. Yan ang akala mo. Pero sa amoy pa lang, alam na naming mga aswang na iba ka. Ang dugo mo, kaya nitong magpagaling ng kahit na anong sakit na nararanasan o nagpapahirap sa kahit na anong uri ng aswang. Magpagaling? Hindi ako doktor. At lalong hindi gamot ang dugo ko para inumin ninyo. Hindi mo naiintindihan, Amaya. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit may mga taong ipinanganak na kagaya mo. Mga taong ipinanganak para lang maging... Maging ano? Alay? Pagkain ganun ba? Huwag ka sana magalit sa akin, Amaya. Pero parang gano'n na nga. Gaya ng sabi ko, hindi malinaw sa amin kung bakit ipinapanganak ang mga taong katulad nyo dito sa mundo. Pero para sa mga aswang, biyaya kayo na nanggaling sa Diyos na sinasamba nila. Hindi kita maintindihan. Sa inyong mga aswang lang ganito ang epekto ng dugo ko? Oo, Amaya. Para sa mga taong katulad mo, ordinaryo lang ang dugo mo. Exclusive lang ang epektong to sa aming mga aswang. Kahit ang mismong pagtanda namin, kaya niyong pigilan. Ang sino mang aswang na makainom ng dugo mo ay hindi natatablan ng anumang sakit at tiyak na magiging ganap na immortal. Immortal? Gusto niyo maging immortal? Kaya ba binili ako ng matandang Eliazar na yun sa Tridor kong ex? Tama ka. Gusto niyang solusyonan ng mabilis niyang pagtanda. At hindi lang siyang may gusto niyan. Nung gabing isama ka ni Inigo sa party na yun, napakaraming aswang na nandun. Mga mayayaman at kilalang tao sa lipunan. At halos lahat sila naamoy din ang dugo mo. Habang nagsasalita si Simon, unti-unting napagtanto ni Amaya ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang buong akala niya, ang mga aswang ay kathang-isip lamang o di kaya ay mga nilalang na naninirahan lamang sa mga liblib na probinsya at madidilim na kagubatan. Hindi niya lubos maisip na ang mga halimaw na ito ay matagal na palang namumuhay kasama ng mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag sa kanya ni Simon na marami sa mga ito
ay mga maimpluwensya, mayayaman at kilalang personalidad na nagtatago sa likod ng malalaking negosyo at mararanyang pamumuhay. Ginagamit ng mga aswang ang kanilang yaman at impluwensya para itago ang kanilang tunay na anyo, protektahan ang kanilang mga sarili at makaiwas sa anumang suspetsa ng publiko. Nang gabing yun sa party, pinaligiran pala siya ng mga halimaw na nag-aabang lang ng pagkakataon na lapain siya at inumin ang kanyang dugo. Wala man lang kaalam-alam si Amaya tungkol doon. Kung ganun, nung nasa party tayo, alam mo na kaagad kung ano ako. Oo. Naamoy kita kaagad pagkapasok niyo pa lang sa bulwagan. At nakita ko rin kung paano tumingin sa'yo ang iba pang aswang na naandun. Kaya simula ng gabing yon, hindi na kita inalis sa paningin ko. Binantayan na kita. Kanina mo pa sinasabi yan. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako binantayan. Hindi ba't halimaw ka rin katulad nila? Binantayan kita dahil alam kong nasa panganib ang buhay mo. Alam kong may kikilos at kikilos mula sa kapisanan ng mga aswang para makuha ka at gamitin ang dugo mo. Hindi ko lang talaga inaasahan ang sarili mong nobyong si Inigo at ang ama niyang si Don Esteban ang mismong magbebenta sa'yo kay Ilyasar. Si Inigo, pinagkatiwalaan ko siya. 3 taon kaming naging magkarelasyon, pero... Teka, kung aswang din ang mga nasa party at aswang ka rin, Alam kong iniisip mo, Amaya. Alam ko kung bakit ka natatakot sa akin ngayon. Biglang umatras si Amaya at napahigpit ang hawak sa kumot na nakabalot sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip ang isang nakakatakot na posibilidad. Kung ang lahat ng aswang ay gusto ang dugo niya para maging immortal at umamin si Simon na isa rin itong aswang, ano ang pumipigil sa binata na gawin ang eksaktong ginawa ni Don Elizar? Sa isip ni Amaya, marahil iniligtas lang siya ni Simon mula sa matanda para solohin siya at kunin ang kanyang dugo ng walang kaagaw mula sa ibang mga halimaw. Namutla ang dalaga at mabilis na nag-isip kung paano siya makakatakas mula sa silid na yon kung sakaling sumalatay si Simon. huwag ka nalapit sa akin. Gusto mo rin ang dugo ko, no? Iniligtas mo lang ako kagabi para ikaw lang ang makinabang sa akin ngayon. Amaya, kumalma ka. Pakinggan mo muna ako. Kung gusto ko ng dugo mo, kagabi pa lang, nung magdamag kang walang malay dito sa sarili kong pamamahay, sana ginawa ko na. Pwes, bakit mo nga ako niligtas? Anong kailangan mo sa akin kung hindi mo gusto maging immortal? Tulad ng ibang mga aswang na yon. Kabaliktaran ang gusto ko, Amaya. Ayokong maging immortal. Sawag-sawa na akong maging isang halimaw na nagtatago sa dilim. Ang totoo niyan, gusto kong maging isang tunay na tao. Tao? Paano mangyayari yun? Ipinanganak ang aswang, hindi ba? Hindi ko pa sigurado kung paano ang buong proseso. Pero may mga sinaunang kwento sa uri namin na ang dugong tulad ng sayo ay hindi lang nagbibigay ng immortalidad. May kakayahan din itong bumawi sa isinumpang dugo ng isang aswang. Umaasa ako na kaya mo akong gamutin at gawing normal na tao. Isa yan sa dahilan kaya binentahin kita at iniligtas sa bingit ng kamatayan. Natigilan si Amaya sa narinig niya mula sa binata. Tinitigan niyang mabuti ang mukha nito. Hindi niya makita sa mga mata ni Simon ang kasakiman at uhaw sa dugo na malinaw niyang nakita kay Don Elizar kagabi. Sa halip nakita niya ang isang taong mukhang pagod na sa mahabang panahon ng pagpapanggap. Ipinaliwanag ni Simon na hindi pa ito sigurado kung talagang tatalab ang dugo ni Amaya para gawin siyang tao. Kaya sa ngayon, ang pangunahing layunin muna nito ay protektahan siya mula sa iba pang aswang na tiyak na naghahanap na sa kanya para siya ay makuha nila. Kasunod nito ay nag-alok si Simon ng isang formal na kasunduan na maaaring magsalba sa buhay nilang pareho. Gusto ko lang ding malaman, Simon. Aswang din ba sina Inigo at Don Esteban? Bakit maraming mga aswang na nakapalibot sa kanila?
tuso ang mag-amang yon, Amaya. Parehong maiitim ang budhi nila. Noon pa man nakikipagkasundo ng angkan nila sa iba't ibang mga pamilya ng aswang para sa pera, sa proteksyon, at kung ano-ano pa. At kapalit nun, ay nagbibigay sila ng alay sa mga aswang. Gaya ng ginawa nila sa'yo. Mga walang hiya sila. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa akin. Huwag kang mag-alala, Amaya. Tutulungan kita. Sa ngayon, itatago muna kita dito sa mansyon ko. Walang sino man mula sa kabisanan ang makakapasok dito nang hindi ko alam. Akong bahala sa lahat ng kailangan mo. Hanggang kailan ako magtatago dito? Hindi pwedeng habang buhay ako nakakulong lang sa loob ng kwartong ito at naghihintay na may umatake sa akin. Kaya nga sasanayin kita habang nandito ka. Tuturuan kitang protektahan ang sarili mo. Tuturuan kitang lumaban. At kung paano pumatay ng isang aswang para hindi ka na laging tumatakbo. Pumatay ng aswang? Paano ko gagawin yun? Isa lang akong simpleng babae, Simon. Kaya nga gano'n nilang kabilis ako nauto na walang yung inyigong yun, hindi ba? Kakayanin mo yon. Dahil ako mismo ang tutulong sa'yo. At kapalit ng proteksyon at pagsasanay na ibibigay ko. Kapag handa na ang lahat at nakahanap na tayo ng paraan, tutulungan mo rin ako maging tao gamit ang dugo mo. Kung yan lang ang tanging paraan para mabuhay ako na matagal at makaganti sa ginawa nila sa akin. Sige, papayag ako sa kasunduan natin, Simon. Pumayag si Amaya sa kasunduang inialok ni Simon. Sa dami ng kanyang nalaman, naintindihan niyang wala na rin siyang ibang matatakbuhan at alam niyang hindi na ligtas para sa kanya ang bumalik sa labas. Lalo pat alam na ngayon ng pamilya ni Inigo at ni Don Elizar kung ano talaga ang halaga ng kanyang dugo. Kinabukasan matapos makapagpahinga ng maayos at makabawi ng lakas ang dalaga mula sa pinsala nito sa ulo, pinuntahan siya ni Simon sa kanyang kwarto para simulan ang unang hakbang ng kanilang plano. Sinabi ng binata na oras na para makita ni Amaya kung saan siya magpapalipas ng maraming oras sa mga susunod na araw para matutong lumaban. Dito tayo. Ingatan mong paghakbang mo. Medyo madilim ang hagdan pababa sa basement na to. Ang laki naman ng basement na to. Parang mas malaki pa to sa buong lote ng bahay namin dati. Para tong isang malaking gym na nasa ilalim ng lupa. Sinadya kong ipagawa ang lugar na to bilang isang private training grounds. Dito ko ginagawa ang mga pisikal na pagsasanay ko para mapanatili ang lakas at bilis ko. At dito rin kita sasanayin simula ngayon. Ang daming mga armas dito sa gilid. May mga barel, sari-saring patalim, espada at kung ano-ano pang hindi ko alam ang tawag. Lahat ba yan kailangan kong matutunan at gamitin laban sa mga kauri mo? Sa simula, mga basic weapon muna ang gagamitin natin para masanay ang kamay mo sa paghawak ng sandata. Ipapakita ko sa iyo kung ano mga pisikal na kahinaan naming mga aswang at kung paano kami madaling mapapatumba gamit ang tamang buwelo. Handa na ako, Simon. Gusto ko matuto sa lalong madaling panahon para hindi na ako maging biktima ulit ni Numan. Habang inililibot ni Simon si Amaya sa malawak na training grounds na puno ng mga punching bags at lagayan ng armas, bumukas ang malaking pinto sa itaas ng hagdan. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40. Formal at malinis ang suot nito pero bakas sa tindig ang pagiging alerto at sanay sa pagkikipaglaban. Bumaba ito ng hagdan at mabilis na lumapit sa kanilang dalawa. Agad na ipinakilala ni Simon ang lalaki kay Amaya bilang si Marcel, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay at tagapamahala ng buong mansyon. Tulad ni Simon, alam din ni Amaya na isa itong aswang, base na rin sa bilis ng naging paglakad nito at sa biglaang paglamig ng hangin. Pero kakaiba ang kalmadong aura nito kumpara sa mga mababangis na aswang na nakakasalamuhan niya sa mansyon ni Don Elizar. Magandang umaga, Boss Simon. Nakaka-istorbo ba ako? Handa na po kasi sasakyan ninyo sa labas para sa pupuntahan ninyo. Salamat, Marcel. Tamang-tamang dating mo. Nga pala, siya si Amaya. Amaya, ito si Marcel. Isa rin siyang aswang na matagal ko ng kasamahan. Kaya huwag kang matatakot sa kanya kung maiiwan kayo.
Magandang umaga po, Sir Marcel. Huwag mo na akong tawaging Saria. Marcel na lang ang itawag mo sa akin. Ikinagagala kitang makilala ng formal matapos ang mga nangyari kagabi. May iwan ko muna kayo dito. May kailangan lang akong asikasuing mahalagang meeting sa kumpanya ngayon para hindi sila maghinala sa mga naging kilos ko. Mukha namang hindi ako nakilala ni Eliazar kagabi. Marcel, ikaw munang bahala kay Amaya. Ilibot mo siya sa buong bahay para maging pamilyar siya sa lugar natin. Masusunod, boss. Makakaasa kayo. Walang kahit na sinong makakalapit sa kanya habang wala kayo. Mag-iingat kayo sa biyahe. Pagkaalis ni Simon, naiwan si Amaya sa loob ng malaking basement kasama si Marcel. Kahit pa sinabi ni Simon na huwag siyang matakot sa lalaki at kahit nakangiti ito sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Amaya na makaramdam ng kaunting kaba sa presensya nito. Matapos ang mapait niyang karanasan kay Inigo at sa ama nitong hindi niya akalaing magagawa siyang ipagpalit sa pera, naging mailap na siyang magtiwala sa kahit na sino, lalo na sa mga lalaki. Gayunpaman, pinilit niyang kalmahin ang sarili at sumunod nang magsimulang maglakad si Marcel paakyat ng basement para simulan ang paglilibot sa itaas na bahagi ng mansyon. Tahimik lang silang naglakad sa unang ilang minuto, nakamasid sa naglalakihang mga painting sa pasilyo, hanggang sa hindi na mapigilan ni Amaya ang kanyang kuryosidad tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya. Kuya Marcel, pwede ba ako magtanong tungkol kay Simon habang naglilibot tayo? Siyempre naman, Amaya. Huwag kang mahiya. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa boss ko? Matagal na ba siyang ganon? Matagal na ba siyang nabubuhay kasama ng mga ordinaryong tao? At nagpapatakbo ng mga negosyo kahit na isa siyang aswang? Matagal na. Bago pa man ipanganak ang mga lolo at lola mo, nandito na si Boss Simon at nagdatrabaho sa mundong ito. At mula noon, pinili na niyang mamuhay ng tahimik, kasama ng mga tao at layuan ang karahasan ng kapisanan. Mabagal ang pagtanda ng mga aswang, pero talagang may mga gaya pa rin ni Eliazar na gustong maging immortal. Kahit na ang iba sa kanila, may daang taon ang nabubuhay sa mundo. Mabait pa talaga siya? O baka pinapakita niya lang sa akin to dahil may kailangan siya makuha sa akin? Natatakot pa rin kasi ako sa inyo. Nauunawaan ko ang takot mo, Amaya. Mahirap kalimutan ang ginawa sa iyo ni Eliazar. Pero maniwala ka, sa lahat ng aswang na makikilala mo, si Boss Simon ang pinakamalayo sa pagiging isang halimaw. Marami na rin ba siyang tinulungang mga tao noon? Na napag-initan din ng mga kaori niyo? Tulad ng ginagawa niya sa akin ngayon. Sa pagtatago niya sa akin dito. May ilan na rin siyang iniligtas at binigyan ng bagong buhay para makatakas. Pero ikaw ang pinaka-espesyal sa lahat, Amaya. Dahil sa taglay mong dugo, alam ni Boss na ikaw ang magiging susi sa pinapangarap niyang kalayaan mula sa pagiging aswang. Paano kung hindi gumana ang dugo ko sa kanya? Paano kung hindi siya kayang gawing tao ng dugo ko? At manatili siyang ganyang habang buhay? Kung mangyari ba yun, nakasisiguro akong hindi ka pababayaan ni Boss Simon. At hindi niya babawian ang proteksyon niya sa'yo. Ipinangako niya ang kaligtasan mo laban sa mga aswang na nagnanasa sa dugo mo. At ang pangakong binibitawan ng isang tulad niya ay hindi nababalik kailanman. Sana nga, Kuya Marcel. Sana nga totoo ang lahat ng sinasabi niyo sa akin. Dahil kayo na lang ang tanging meron ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Maya. Magtiwala ka lang sa kanya at magiging maayos din ang lahat. Halika na sa kusina. Ipaghahanda kita ng kahit na anong paborito mong pagkain. Para bago bumalik si Boss, galing sa meeting, ay may laman na yung tiyan mo at handa ka na sa unang araw ng training. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Amaya sa mga narinig niya mula kay Marcel. Habang patuloy silang naglilibot, mas napansin niya ang napakaraming antigong kagamitan at lumang litrato na nagpapakita kung gaano na nga katagal nabubuhay si Simon sa mundong ito nang walang naghihinala.
Ipinaliwanag din ni Marcel na hindi madali para sa kanila ang magtago kaya kailangan nilang palaging maging maingat at mabusisi sa lahat ng kanilang mga transaksyon. Idinagdag pa nito na ang mansyong yon ay hindi lang basta isang tirahan para kay Simon, kundi isang matibay na kuta na ginawa para protektahan ng sino mang nasa ilalim ng pangangalaga nito, na ngayon ay kinabibilangan na rin ng dalagang may taglay ng espesyal na dugo. Masyado mababang hawak mo sa kutsilyo, Amaya. Kapag ganyan ang posisyon ng kamay mo, madali ang maaagaw ng kalaban. Itaas mo ng konti. Malapit sa pulso mo para mas madiin at malakas ang saksak. Ganito ba? Medyo mabigat kasi itong hawak ko. Kaya nahihirapan akong ibalanse sa kamay ko. Hindi ba pwedeng yung mas maliit na lang gamitin ko muna para masanay ako? Kailangan mong masanay sa bigat niyan. Gawa sa purong pilak ang patalim na hawak mo ngayon. Yan ang isa sa pinakamabisang sandatang pwede mong gamitin laban sa mga aswang na susubok umatake sa'yo. Nakakapaso sa balat namin ang pilak at pinapabagal nito ang natural na paghilom ng mga sugat namin. Pilak at asin? Akala ko talaga sa mga kwentong bayan at sa mga pelikula lang ginagamit yon. Totoo pala talagang kahinaan nyo yon? Totoo yun. Ang asin naman, ginagamit para hadlangan ang paglapit namin. Hindi kami makakatawid sa linyang gawa sa asin. Dahil kahit ang singaw nun, susunugin ang baga namin. Kaya kapag naipit ka sa isang sitwasyon na marami sila, gumamit ka ng asin para gumawa ng harang at magkaroon ka ng oras para makatakas. Naiintindihan ko. Pero Simon, paano kung malakas talaga yung aswang? Paano kung kahit may hawak akong pilak, hindi ko pa rin siya kayang itumba dahil ordinaryong tao lang ako at babae pa? Kaya nga tinuturuan kitang gumalaw ng mabilis. Hindi mo sila pwedeng tapatan sa pisikal na lakas. Dahil kahit kailan, mas malakas ang isang aswang kaysa sa tao. Bilis, liksi at talino ang gagamitin mo para mabuhay ka. Huwag kang susugod kung hindi ka sigurado. Targetin mo lagi ang leeg at ang puso. Susubukan ko ang lahat ng sinasabi mo. Ayoko na maging mahina, Simon. Gusto kong matutong protektahan ang sarili ko para hindi na ako maging biktima at para hindi na rin ako maging pabigat sa inyo ni Marcel. Sa mga sumunod na araw, naging seryoso ang pagsasanay ni Amaya sa ilalim ng pagtuturo ni Simon. Araw-araw silang nasa basement para turuan ang dalaga ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Itinuro ni Simon kung paano humawak ng patalim ng tama, kung paano umiwas sa mabibilis na atake at higit sa lahat, kung paano pumatay ng aswang. Dahil sa maayos na pakikitungo ni Simon, unti-unting nawala ang takot ni Amaya sa kanya. Sa wakas ay napalagay na ang loob ng dalaga sa binata at nakita niyang malaki talaga ang pinagkaiba nito kay Don Elizar at sa iba pang mga halimaw na nagtatangka sa buhay niya. Mabilis na dumaan ang mga araw at dumating na ikalawang linggo ni Amaya sa loob ng mansyon. Kahit papaano, nasanay na siya sa pang-araw-araw na gawain nila. Pero kasabay ng paglipas ng panahon, may isang bagay na nagsimulang mapansin ang dalaga. Unti-unti niyang nakita ang mga paghihirap ni Simon na mag-isa lang nitong tinitiis sa loob na rin ng mahabang panahon. Kuya Marcel, napapansin ko lang nitong mga nakarang araw. Bakit parang lagi matamlay si Simon? Kanina sa training namin ang bilis niya hingalin at mapagod. May sakit ba siya? Wala siyang sakit na baya. Sadyang ganyan lang ang nangyayari sa kanya kapag matagal na siyang hindi nakakakain ng tamang pagkain. Para sa isang tulad namin. Tamang pagkain? Ibig mo bang sabihin, karne, dugo o laman loob ng tao? Kailangan niya yun para bumalik ang lakas niya? Oo. Yun ang kalikasan naming mga aswang. Kahit gaano karaming karne ng baboy, baka, o mga lamang loob na hilaw ang kainin namin, na gaya ng ginagawa ni Boss Simon ngayon, hindi yun sapat para magbigay ng buong lakas na kailangan ng katawan namin. Matagal nang iniiwasan ni Boss Simon ang kumain ng tao dahil ayaw niyang makapanakit. Tinitiis niyang matinding gutom araw-araw. Pero paano niya nakakaya yon? Kanina habang sabay kaming kumakain, nakita ko na nanginginig yung mga kamay niya habang hawak yung baso ng tubig.
Parang anumang oras bibigay na yung katawan niya. Namumutla rin siya. Hindi madali ang ginagawa niya, Amaya. Sa tuwing aatake ang matinding gutom at uhaw niya sa karne at dugo ng tao, nagkukulong siya na mag-isa sa kwarto niya. Ginagawa niya ang lahat para hindi siya mawala sa sarili at makapanakit ng iba. Lalo na ngayon at nandito ka sa loob ng mansyon. Ginagawa niya yun? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi siya humihingi ng tulong sa akin? Dahil ayaw niyang mag-alala ka at matakot ulit sa kanya. Gusto niyang patunayan sa iyo na kontrolado niya ang sarili niya at hindi siya tulad ng aswang na muntik nang pumatay sa iyo. Pero ang totoo niyan, napakahirap para sa kanya na labanan ang sarili niyang kalikasan. Lalo lang nakaramdam ng pag-aalala at awa si Amaya para kay Simon pagkatapos ng pag-uusap nila ni Marcel. Naintindihan niya kung gaano kalaki ang isinasakripisyo ng binata para lang mapanatili ang pagiging mabuti nito at maiwasan ang pumatay ng inosenteng tao. Isang gabi matapos ang kanilang nakakapagod na pagsasanay, nagising si Amaya dahil sa uhaw at napagpasyahang bumaba sa kusina para kumuha ng tubig. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo pabalik sa kanyang kwarto, napadaan siya sa tapat ng saradong pinto ng kwarto ni Simon. Bigla siyang napahinto nang marinig niya ang mga pamilyar na ungol mula sa loob. Hindi yun ungol ng isang ordinaryong taong nasasaktan, parang mga daing at alulungyon ng isang mabangis na hayop na nagwawala at naghihirap sa loob ng isang kulungan. Simon? Simon, ayos ka lang ba dyan sa loob? Naririnig kita. Ano nangyayari sa'yo? Amaya, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Kuya Marcel, naririnig mo ba yung mga sigaw niya? Naghihirap si Simon sa loob. Kailangan natin siyang tulungan. Baka kung ano na nangyayari sa kanya sa loob. Huwag kang lalapit niya, Amaya. Umatake na naman ang matinding gutom niya. Wala siya sa sarili niya ngayon at mapanganib siya. Baka masaktan ka lang kapag nagpilit kang pumasok sa loob. Hindi niya ako sasaktan. Kilala ko si Simon. Hindi niya magagawang malakit ng inosenteng tao, lalo na ako. Buksan mo yung pinto, Kuya Marcel. Alam kong kailangan niya ng tulong. Hindi pwede, Amaya. Mahigpit ang utos ni Boss Simon sa akin na walang sino man ang pwedeng pumasok sa kwarto niya kapag ganito ang lagay niya. Lalo ka na. Naamoy niya ang dugo mo. At mas lalo lang siyang magwawala kapag nakita ka niya. Mas gusto mo bang hayaan na lang natin siyang magdusa dyan sa loob ng mag-isa? Paano kung hindi na niya kayanan ang sakit at hirap? Ako ang kailangan niya, Marcel. Dugo ko ang makapagpapagaling sa kanya, di ba? Yun ang napagkasunduan namin. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Amaya. Masyadong mapanganib ang gagawin mo. Pakiusap. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi na natapos ni Marcel ang sasabihin nito nang biglang may malakas na kalabog na nagmula sa ibaba ng mansyon. Mabilis na kinuha noon sandali ang atensyon ni Marcel. Nang malingat ito para tignan ang hagdanan kung saan nanggaling ang tunog, mabilis na pinihit ni Amaya ang doorknob ng kwarto ni Simon. Laking gulat niya nang malamang hindi ito nakalak. Marahil ay nakalimutan itong isara ng maayos ni Marcel kanina bago ito lumabas. Agad na pumasok ang dalaga sa loob at isinara ang pinto sa likod niya bago pa man siya mapigilan muli ng tagapamahala. Pero pagharap niya, ganun na lang ang gulat at pag-apaw ng awa sa dibdib ni Amaya nang bumungad sa kanya ang kaawa-awang kalagayan ng lalaking nagligtas sa buhay niya. Nakaupo si Simon sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Pinalilibutan ang sarili ng makapal na bilog ng asin para hindi siya makawala. Nakagapos ang magkabilang kamay at paa nito gamit ang mabibigat na kadenang gawa sa purong pila. Amaya, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Lumabas ka ng kwartong to! Simon! Diyos ko! Anong ginawa mo sa sarili mo? Bakit kinailangan mong igapos ang sarili mo ng ganito? Umalis ka na. Hindi ko kontrolado ang sarili ko ngayon.
Baka mapatay kita, Amaya. Lumabas ka na habang nakakapagpigil pa ako. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan ng nagkakaganito. Simon, huwag kang magpupumiglas. Mas lalo ka lang nasusugatan sa mga kadena mo. Huwag kang lalapit. Hindi mo ba nakikita? Mapapahama ka lang sa akin. Umalis ka na. Parang awa mo na. Paano ko aalis kung nakikita kita nagkakaganyan? Ako na nga to nag-aalok ng tulong sa'yo. Ikaw pa to nagtataboy sa akin? Titiisin ko ba naman makita kang nalalaknos dyan ng buhay? Pakiusap, Amaya. Ilayo mong sarili mo sa akin. Ang amoy mo. Lalo lang ako nagugutom. Hindi ko na kaya. Umalis ka na! Sa bawat pagpupumiglas ni Simon dahil sa sakit at gutom, lalong bumabaon ang kadenang pilak sa kanyang balat. Nag-iwan ito ng mga nakakapanghilakbot na lapnos, paso at malalalim na sugat na umuusok pa at nagdurugo. Kitang-kita ni Amaya kung paano namimilipit ang binata. Nangitim ang mga ugat nito sa mukha at liig at nagliliyab ang kulay pulang mga mata nito na tila ba isang halimaw na nag-aagaw buhay. Sa halip na matakot at tumakbo palabas ng kwarto tulad ng inaasahan, mas pinili ni Amaya na lumapit dahil hindi niya kayang tiisin ang nakikita niya. Alam niyang may magagawa siya para tapusin ang paghihirap ng binata. Hindi niya inalintana ang babala ni Simon at sa halip ay mabilis niyang iniikot ang kanyang paningin sa loob ng silid upang maghanap ng anumang matalas na bagay. Di ako aalis, Simon. Sinabi mo sa akin na tutulungan mo ko. At kapalit ng tutulungan din kita, di ba? Eto na yun. Tutuparin kong usapan natin. Huwag! Amaya, lumayo ka! Huwag kang papasok sa bilog ng asin! Manahimik ka na dyan at magtiwala ka lang sa akin. Wala akong pakialam kung masaktan ako. Basta matulungan lang kita sa nararamdaman mo. Amaya, huwag mong gawin yan! Mapapahama ka! Dugo ko ang kailangan mo, di ba? Eto ang magpapagaling sa'yo. Patutunayan ko sa'yo na kaya kitang tulungan. Amaya, tama na! Umalis ka na! Hindi ko mapipigilan ang sarili ko! Saan mo ang bibig mo, Simon? Inumin mo to. Itiwan mo yung kutsilyo, Amaya. Ano bang gagawin mo? Walang pag-aalinlangang dinampot ni Amaya ang isang maliit na kutsilyo na nakapatong sa bedside table malapit sa pinto. Mabilis niyang hiniwa ang dulo ng kanyang hintuturo. Napangiwisa ng maramdaman ng hapdi, ngunit hindi siya nag-atubili na humakbang papasok sa bilog ng asin at lumapit sa nagwawala pero nanghihina na rin si Simon. Bago pa man makaiwas ang binata, itinapat ni Amaya ang kanyang dumudugong daliri sa bibig ni Simon. Ilang patak ng sariwang dugo ng dalaga ang tumulo at dumampi sa mga labi at dila ng binata. Sa isang iglap tila isang himala ang nangyari. Biglang natigil ang pangingisay at pagpupumiglas ni Simon. Ang matinding uhaw at gutom na nagpapabaliw sa kanya kanina ay parang bula na biglang napawi at nawala. Na parang hindi man lang nangyari. Napaluhod si Simon sa sahig, humihingal at napapikit dahil sa matinding ginhawang bumalot sa buong sistema niya. Simon, ayos ka na ba? Nararamdaman mo ba yung pagbabago? Kumalma na ba yung pakiramdam mo? Amaya, nawala. Nawala ng gutom ko. Ang mga sugat ko sa kamay. Hindi naman sakit. Naghihilom na sila. Sandali lang. Tatanggalin ko tong mga nakagapos sa'yo. Ang bigat ng mga kadenang to. Paano mo kinakayang itali ang sarili mo sa mga ganitong posisyon tuwing gabi? Ayan. Natanggal ko na yung sa mga kamay mo. Hayaan mong tanggalin ko naman yung mga nakakabit sa paa. Dali-daling kinalagan ni Amaya ang mga paa ni Simon. Pero sa gulat niya, bigla na lang siyang hinigit ng binata at niyakap ng napakahigpit.
Naramdaman ni Amaya ang init ng katawan ni Simon at ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Sobra-sobra ang pasasalamat ng binata dahil sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Nakaramdam siya ng totoong kapayapaan mula sa nakakabaliw na gutom ng pagiging aswang. Namula naman ang buong mukha ng dalaga sa hindi inaasahang paglapit na iyon. Hindi sa sanay na may yumayakap sa kanya ng ganoon kahigpit bukod sa nanay niya noong nabubuhay pa ito. Pilit siyang kumawala at itutulak sana ang binata pero napansin niyang nakasubsob lang ang mukha nito sa balikat niya. Magpoprotesta na sana ulit siya dahil sa nakakailam na sitwasyon nang biglang nagsalita si Simon. Hindi sa kanya kundi sa taong nakatayo sa may pintuan. Marcel, lumabas ka ng kwarto ko. Ngayon din. Boss Simon, nag-aalala lang ako sa ginagawa niya. Sabi ko lumabas ka. Huwag kang lalapit sa kanya. Kuya Marcel, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba dyan sa pinto? Teka, ano bang tinititigan mo? Patawad. Ang amoy kasi ng dugo mo. Hindi ko mapigilan. Patawad, Amaya. Lalabas na ako. Kuya Marcel, sandali lang. Hayaan mo siyang umalis, Amaya. Hindi niya kontrolado ang sarili niya sa mga oras na to. Dahil naaamoy niyang dugo mo. Mabuti nang lumabas siya bago mo siya may magawang masama sa'yo. Mabilis na yumuko si Marcel at agad na lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto ng mabilis para mailayo ang sarili sa amoy ng dugo ng dalaga. Habang nakatingin sa nakasarang pinto, hindi maiwasan ni Amaya na makaramdam ng awa para kay Marcel. Naramdaman ng dalaga ang kakaibang kaba nang mapansin niyang kanina hindi sa kanya nakatingin ang tagapamahala kundi sa daliri niyang patuloy pa rin sa pagdurugo mula sa paghiwa niya. Nakita niya kung paano lumunok si Marcel at kung paanong naging kulay pula rin ng mga mata nito. Parang takam na takam at nahihirapang magpigil. Bakas sa mukha ng lalaki ang parehong matinding gutom na nakita niya kay Simon kanina. Simon, naghihirap din si Kuya Marcel, di ba? Kagaya mo. Nagtitiis din siyang hindi kumain ng karne ng tao para lang mabuhay kayo dito sa mundo ng tahimik at walang sinasaktan. Ganun talaga, Amaya. Kasama yun sa isinakripisyo namin para lang mamuhay ng normal. Kasama ng mga tao. Ako ang boss niya. Kaya tungkulin ko siyang tulungang magpikil. Pero minsan, lalo na kapag amoy mo ang nasa paligid, mahirap talagang labanan ang naturalesa namin. May naisip ako. Kukuha ko ng kutsara. Papatuluin ko ang dugo ko rito tapos ibigay mo sa kanya. Doon sa labas para maibsan ang gutom niya. Sigurado ka ba dyan, Amaya? Nasugatan ka na ng dahil sa akin tapos ngayon, bibigyan mo pa rin si Marcel? Baka manghina ka niyan at makasama sa katawan mo. Ilang patak lang naman ang kailangan niyo para mawala yung gutom niyo pansamantala, di ba? Mas mabuti na to kaysa magdusa siya doon sa labas. At baka bigla na lang mawala sa sarili at lusubin ako dito. Nang hindi natin inaasahan. Sige, ako na magdadala sa kanya. Dahil baka kapag ikaw ang nagbigay niyan bigla siyang mawala sa sarili. Lalo na kapag natikman niya ng direktang dugo mo. Baka maghanap pa siya ng mas marami. Huwag na huwag kang lalabas ng kwartong to habang wala ako. Maliwanag ba? Hintayin mo ako makabalik. Naiintindihan ko. Dito lang ako. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Siguraduhin mo lang na paiinumin mo sa kanya yan. Para kumalma na rin siya kagaya mo. Patuloy pa rin ang pag-agos ng kaunting dugo sa daliri ni Amaya kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para patuloy ito sa isang malinis na kutsara na nakapatong din sa mesa ng binata. Nang may sapat ng dugo sa kutsara, iniabot niya ito kay Simon. Kinuha ni Simon ang kutsara at maingat na lumabas ng kwarto. Mahigpit na inutusan si Amaya na ilak ang pinto mula sa loob at wag na wag lalabas hangga't hindi siya bumabalik. Naiwan si Amaya na mag-isa sa loob ng tahimik at malamig na kwarto ng binata. Habang naghihintay na makabalik si Simon mula sa pagpapainom kay Marcel sa labas, inilibot ni Amaya ang paningin niya sa paligid ng malaking kwarto. Wala siyang magawa kaya naisipan niyang
umupo muna sa malambot na kama ng binata. Dahil na rin sa pagod mula sa training kanina sa tensyong naramdaman niya sa pagtulong kay Simon, unti-unti siyang nakaramdam ng pagbigat ng talukap ng mga mata. Napahiga siya at hindi sinasadyang mayakap ang isa sa mga unang doon. Pumasok sa ilong niya ang pamilyar at panlalaking amoy ni Simon na lalo lang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mansong yun. Gustuhin man niyang manatiling gising, mas nanaig ang antok at pagod ng kanyang katawan. Sa huli, bago pa man makabalik si Simon, tuluyan ang nakatulog ng mahimbingang dalaga sa ibabaw ng kama ng aswang na nagligtas sa kanya. Magaling. Nakita ko yung naging pag-ikot mo doon, Amaya. Pero masyadong malaki yung naging belo mo kaya naiwang nakabukas yung tagiliran mo. Kapag ganyan ang galaw mo sa totoong laban, mapapahama ka. Subukan mo ulit akong atakihin. Sige, susubukan ko ulit. Alam ko na kung paano ko isasara yung depensa ko. Kapag sumugod ka mula sa kanan, handa na ako! Tingnan natin kung talagang natandaan mo yung itinuro ko sa'yo kahapon. Heto na! Nakita mo yun? Nasalag ko yung saksak mo bago mo pa naitapat sa leg ko. Magaling. Pero nakalimutan mong kapag sinalag mo ang kanang kamay ko, pwede ko pa rin gamitin yung binti ko para sipain ang mga binti mo, pabagsak sa sahig. Hindi mo magagawa yon. Dahil bago ka pa makasipa, nakatutok na tong kutsilyo ko sa tagiliran mo. Kung totoong laban to, kanina pa nakabaon tong hawak kong silver dagger sa katawan mo. Magaling, Amaya. Nakita ko yun mula dito. Halos hindi ko na nasundan yung naging pag-ilag at pag-ikot mo para makapunta ka sa likuran ni boss. Ama si Marcel, nakakasabay ka na ng maayos sa mga galaw namin. Napakabilis mo matuto. Wala pang 3 buwan pero kabisado mo na agad ang karamihan sa mga itinuro ko. Siyempre, matagal na rin mula nung magsimula tayo mag-training ng ganito araw-araw. Siguro naman kahit paano may natutunan ako para hindi na ako maging pabigat sa inyong dalawa. At maprotektahan ko na ang sarili ko. Hindi ka naman naging pabigat kahit kailan. Natutuwa lang talaga ako na ngayon. Alam kong kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Laban sa mga kauri namin, kung sakali mang may makalusot dito. Nagpatuloy ang naging tahimik at maayos na pamumuhay ni Amaya sa loob ng mansyon kasama sina Simon at Marcel. Halos 3 buwan din siyang nanatili lamang sa loob ng malaking bahay at hindi lumalabas para na rin sa sarili niyang kaligtasan. Sa loob ng mga buwang yon, walang ibang inatupag ang dalaga kundi ang sanay ng kanyang sarili sa pakikipaglaban. Unti-unti talagang gumaling ng gumaling si Amaya hanggang sa umabot na sa puntong halos kaya na niyang makipagsabayan sa bilis at lakas ng 2 aswang na nagtuturo sa kanya. Hindi man niya mapantayan ang pisikal na lakas ng mga ito, nagamit naman niya ang kanyang talino at liksi para makahanap ng mga butas sa kanilang depensa at gumanti ng atake. Naging magaan ang paligid sa mansyon at nakita niya kung paanong naging mabuting mga kasama ang dalawa. Dahil sa kumpiyansang nakuha niya mula sa mga araw-araw na pagsasanay, nakaramdam ng kapanatagan si Amaya sa kanyang sariling kakayahan. Simon, kung talagang tingin mo ay kaya ko ng sarili ko ngayon, pwede na ba ako magpaalam sa'yo? Magpaalam? Bakit? May gusto ka bang ipabili sa labas para sa mga kailangan mo? Sabihin mo lang kay Marcel. Siya nang bibili para sa'yo mamaya, bago kami umuwi. Hindi ganon. Gusto ko na sana na ako mismo ang lumabas ngayon. Mamamasyala ako sandali sa malapit na mall dito. Ang tagal ko na kasi hindi nakakapaglibot at nakakakita ng ibang tao sa labas. Lalabas ka mag-isa? Amaya, alam mo hindi pa rin tayo nakakasigurado na hindi ka na hinahanap ng mga tauhan ni Ilyasar sa syudad. Baka may makakilala sa'yo doon. Dito lang naman sa malapit na mall at sa maraming tao ako maglalakad. Tirik na tirik pa naman ang araw, oh. Saka ako na rin ang nagsasabi, kaya ko ng sarili ko. Nagsisimula na rin kasi akong kainin ng pagkabagot dito sa loob ng mansyon. Dahil puro bakal, kahoy at punching bags lang nakikita ko araw-araw. Kung ganun, ika-cancel ko na lang muna yung naging usapan namin ni Marcel para sa lakad namin ngayong araw. Ako na mismong sasama sa'yo sa mall para masigurado kung ligtas ka sa paglilibot mo doon. Boss, mawalang galang na. Pero
Hindi niyo pwedeng i-cancel ang lakad natin ngayon. Matagal po nating binayaran ng mga informante para lang matuntun kung saan nagtatago ang manggagaway na yon. Kakausapin na natin siya ngayon dahil may alam siya sa orasyon kung paano kayo gagawing normal na tao. May ganun pala kayong lakad ngayon? Simon, mas importante yun kesa sa pagpunta ko sa mall. Hindi mo pwedeng ipagpaliban yun para lang samahan ako dahil sa pagkapagod ko. Pero paano kung matsyempohan ka ng mga alagad ni Eliasar sa labas? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa'yo habang inaasikaso natin ang pansarili kong interes. Simon, pakinggan mo ko. Hindi pansariling interes ang paghahanap niyo ng lunas para maging tao ka. Deserve mo yun. Matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis mo. Kaya ko ang sarili ko. Promise. Mamamasya lang talaga ako tapos uuwi rin agad ako. O sige, pinapayagan na kita. Dahil nakita ko naman ang kakayahan mo sa training. Pero dalhin mo tong isa sa mga cards ko. Gamitin mo yan kung may maisipan kang bilhin doon sa mall. Kung kailangan mo naman ng cash, eto. Ito ang PIN code. Mag-withdraw ka na lang. Maraming salamat, Simon. Saka huwag ka masyadong kabahan. Ganito na lang. Sunduin niyo nila ako mamaya pagkatapos ng meeting niyo doon sa manggagaway. Para sabay na tayong umuwi rito sa mansyon. Oo, sige, tama. Mag-text ka lang kagad sa akin kung saan exit ka naghihintay. Para hindi ka na magtagal sa labas. Mag-iingat ka sa paglalakad mo at huwag kang pupunta sa mga walang taong lugar. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Amaya at agad siyang nag-ayos ng sarili para makalabas. Mabilis siyang nakarating sa mall at sobra siyang nag-enjoy sa paglilibot niya sa iba't ibang mga tindahan doon. Matagal na rin talaga kasi siyang hindi nakakalabas kaya naging masaya siya sa simpleng pagtingin-tingin sa mga nakadisplay na damit at sapatos. Kahit hawak niya ang card na ibinigay ni Simon, minabuti niyang huwag itong gamitin dahil nahihiya siya sa binata na naging napakabuti na sa kanya mula pa noong unang araw niya sa puder nito. Bagkus dumaan siya sa isang bangko sa loob ng mall at yung sarili niyang ipon ang binawasan niya para may magamit siyang perang pambili. Pumasok siya sa isang kilalang men's boutique at bumili ng isang mamahaling necktie bilang regalo kay Simon. Napansin niya kasi sa loob ng mansyon na may koleksyon ang binata ng mga ganoong klase ng kurbata, kaya naisipan niyang iregalo ito bilang maliit na tanda ng kanyang pasasalamat. Excited pa siyang lumabas sa butik nang matapos siyang bumili pero hindi niya inaasahan ang taong bigla niyang makakasalubong doon. Excuse me, makikiran lang. Amaya? Amaya, ikaw ba yan? Inigo? Diyos ko, Amaya. Saan ka ba nagpunta? Bigla ka na lang nawala nung mga nakaraang buwan. Hinahanap kita kung saan-saan. Pero wala namang makapagsabi kung nasaan ka. May nangyari lang kasi hindi maganda sa akin itong mga nakaraang buwan. Kaya kailangan ko lumayo. Humihinga ako ng pasensya kung bigla nila ako nawala nang walang paalam sa'yo. Ganun ba? Pinuntahan ko na ang lahat ng mga kaibigan mo pero wala ni isa sa kanila ang may alam. Nag-alala talaga ako sa iyo ng sobrang, Amaya. Halos hindi ako makatulog kakaisip kung anong nangyari sa iyo. And I'm glad you're okay. Hindi na mahalaga yun, Inigo. Ang importante, nasa maayos akong kalagayan ngayon. Marami mga taong tumulong sa akin noong mga panahong may pinagdadaanan ako. Eh kung ganun, mabuti naman. Ang mahalaga, nakita na kita uli ngayon. Pinapatawad na kita sa pag-alis mo nang walang paalam. Siguro, naging mahirap ang sitwasyon mo, Amaya. Salamat, Inigo. Ang mabuti pa, magkape muna tayo dyan sa tabi. Kahit sandali. Para man makapag-usap tayo ng mas masinsinan. Tungkol dun sa mga nangyari sa'yo ng mga panahon na wala ka. Miss na kita, Amaya. Mabilis na napansin ni Amaya ang babaeng nakakapit sa braso ni Inigo habang kinakausap siya nito. Nakasuot ang babae ng sobrang ikling damit na nagpapakita na ng kanyang cleavage at makapal din ng mga kolorete nito sa mukha. Ngunit kung ikukumpara sa itsura ni Amaya na nakasuot lamang ng isang simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes, mas angat pa rin ang natural na ganda ng dalaga kaysa sa kasama ng kanyang ex-boyfriend. Nakita rin ni Amaya kung paano napanganga si Inigo nang makita siya nitong papalapit kanina
Gulat sa panibagong sigla na nakikita nito sa kanya ngayon kumpara noong huli silang magkasama. Pero sa kabila nun, nalata agad ni Amaya na nagpapanggap lang si Inigo na walang alam tungkol sa ginawang pagbebenta sa kanya ng ama nitong si Don Esteban sa aswang. Kumulo ang dugo niya sa loob-loob niya nang maalala niya ang gabing inilagay siya sa hawla at hinihintay na lang na lapain ni Don Elizar dahil sa kanila. Pero imbis na magpakita ng galit at kumprontahin ang lalaki sa gitna ng maraming tao doon sa mall, pinigil ni Amaya ang sarili at nakisakay na lamang sa pagpapanggap ng binata. Magkape? Pasensya na, Inigo, pero may naghihintay kasi sa akin ngayon sa labas. Kailangan ko na rin umuwi. Naghihintay? Sino naghihintay sa'yo doon? Amaya, matagal tayo hindi nagkita. Gusto ko lang naman makabawi sa'yo dahil baka akala mo pinabayaan na kita. Sinabi ko na sa'yo na hindi pwede. May susundo sa akin dito at paparating na siya anumang oras ngayon. Amaya, Simon, kanina ka pa ba naghihintay dito sa labas? Sana pumasok ka muna sa loob para hindi ka naiinitan dito. Simon, kararating ko lang din dito sa exit gaya ng tinext ko sa'yo kanina. Kamusta yung meeting niyo ni Kuya Marcel dun sa business partner niyo? Naging maayos naman lahat. May mga kailangan pa kaming asikasuhin sa susunod. Pero magandang balitang nakuha namin ngayon. Pasensya na kung natagalan kami ng konti sa kalsada. Namiss kita. Simon, anong ginagawa mo rito kasama si Amaya? At bakit mo siya hinalikan sa pisngi ng ganun-ganun na lang? Girlfriend ko siya, Inigo. Ha? May problema ba dun sa ginawa ko? Anong girlfriend? Ako ang nobyo ni Amaya. Matagal na kami magkarelasyon bago pa siya biglang umalis. Niloloko mo ba ako, Amaya? Paano naging kayo ng lalaking to samantalang hindi naman tayo nagkahiwalay, hindi ba? Wala na tayo, Inigo. Sinabi sa akin ng tatay mong si Don Esteban na layuan na kita dahil hindi ako nababagay sa pamilya niyo. Kaya sumunod lang ako sa gusto niya. Ginawa ko lang yung sinabi ng tatay mo. Kaya wag mo akong sisihin ngayon. Hindi pwede yun. Kakausapin ko si Papa tungkol dito para hayaan niya tayo. Wala makakapigil sa atin, Amaya. Basta bumalik ka lang sa akin. Maayos ko to lahat. Hindi na siya babalik sa'yo, Inigo. Kaya wag mo na siyang guguluhin pa kung ayaw mong magka-problema. Umalis na tayo rito, Amaya. Nakahanda na yung kotse natin sa labas at naghihintay na si Marcel. Napanganga maging si Amaya nang makita niya ang itsura ni Simon ng araw na yon. Bagong gupit ang binata at suot nito ang isang formal na itim na polo na lalong nagpalitaw sa tindig nito. Napakagwapo ni Simon habang nakatayo sa tabi niya at walang-wala si Inigo kapag itinabi rito. Ang ginawang paghalik ni Simon sa kanyang pisngi sa mismong harapan ni Inigo ay hindi niya inaasahan. Pero naintindihan niyang ginawa yun ng binata para protektahan siya at ilayo sa anumang masamang balak ng lalaking nagbenta sa kanya sa aswang. Pero ngayon ay nagpapanggap na biktima. Pagkatapos magsalita ni Simon, hindi na nito hinintay pa ang isasagot ni Inigo at mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Amaya para hilahin siya ng marahan palabas ng mall papunta sa parking area. Iniwan nila si Inigo na namumula sa galit at inis habang nakatayo kasama ang bagong babae nito. Nang makasakay sila sa kotse kung saan naghihintay si Marcel, agad na pinaandar ng tagapamahala ang sasakyan para makalayo sila ng tuluyan sa lugar na yon. Boss Simon, Amaya, pabuti na lang at nakalis kayo agad doon. May nasagap akong balita mula sa kapisanan habang hinihintay ko kayong makalabas at habang nakikipag-ugnayan ako sa ilang kilala natin. Anong balita yan, Marcel? Tungkol kay Eleazar at sa pamilya ng lalaking kausap ni Amaya kanina. Ayon sa mga nakakaalam, ginigipit na raw pala ni Eleazar ang manggamang Esteban at Inigo para hanapin si Amaya. Ginigipit? Pinagbantana ng matandang aswang ang buhay nilang dalawa dahil sa pagkawala mo. Siguradong kapag hindi ka nila nahiharap mula kay Eleazar para maibigay ang dugo mo, silang mag-ama ang papatayin ng aswang na yon. Kaya pala gano'n na lang kadesperado si Inigo na makuha ka ulit kanina sa mall, Amaya.
Gagamitin ka lang pala niya para iligtas ang sarili niya at ang ama niya mula sa banta ni Ilyasar. Mga tuwag talaga sila. Kaya mas kailangan mong mag-ingat ngayon, Amaya. Hindi lang ang mga alagad ni Ilyasar ang naghahanap sa'yo, kundi pati na rin ang pamilya ng dati mong nobyo. Gagamitin nila ang lahat ng koneksyon nila para matuntun kung saan ka namin tinatago. Pero ngayong alam na nila nasa ilalim ka ng protection ko, hindi agad sila kikilos ng masama. May oras pa tayo para makahanap ng ibang pagtataguan mo, Amaya. Biglang natahimik si Amaya sa kanyang kinauupuan matapos marinig ang lahat ng impormasyong iyon mula kay Marcel. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana habang mabilis na binabagtas ng kanilang sasakyan ng kalsada pabalik sa mansyon. Mapapaisip ng malalim ang dalaga tungkol sa mga nangyari sa kanya. Sa loob-loob niya, naintindihan niya kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Inigo na magkausap sila at bumalik siya rito. Dahil nakasalalay na pala ang buhay nilang mag-ama sa paghahanap sa kanya. Alam niyang hindi pa ito ang tamang pagkakataon para gumanti siya sa mga taong nagtangkang sumira sa buhay niya. Marami pa siyang kailangang matutunan. Kailangan niya pang magpalakas, mas maging mabilis at mas maging matalino para pagdating ng araw na magkaharap silang muli. Kaya na niyang gantihan ang mag-amang nagbenta sa kanya sa aswang nang walang kahit anong takot o pag-aalinlangan. Hahayaan muna niya na patuloy silang magdusa sa takot mula sa mga banta ni Don Elizar. Amaya, mula na makababa tayo ng kotse at makapasok dito sa loob ng bahay, hindi mo na ako kinikibo. Bakit parang kanina ka pa tahimik? May problema ba? Wala to, Simon. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi ako naniniwala na wala lang yan. Kilala na kita, Amaya. Alam ko, something's up. Wala nga to, Simon. Pagod lang siguro ako sa pamamasyal kanina. Kaya gusto ko na rin magpahinga sa kwarto ko. Sige ha, akit na muna. Naapektuhan ka ba dahil nagkita ulit kayo ni Inigo kanina sa mall? Dahil ba kinausap ka niya at sinabi niyang gusto niyang bumalik ka sa kanya? Hindi. Hindi sa ganun, Simon. Hindi ako naapektuhan sa mga sinabi niya kanina. Alam mo kung ano ginawa sa akin ng pamilya nila. Kaya imposibleng mangyari yon. Kung ganun, bakit ganyan ang reaksyon mo ngayon? Umawin ka sa akin. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin yung ex mo, Amaya? Simon, ano bang sinasabi mo? Sorry. You don't have to answer that. Alam ko na rin naman ang sagot eh. Ano? Teka, Simon, mali ka na... Aakyat na rin ako sa kwarto ko, Amaya. Pahinga ka na rin. Pagkatapos bitiwan ni Simon ang mga salitang yon, mabilis siyang tumalikod at naglakad paakyat ng hagdan patungo sa kanyang silid. Naiwan si Amaya sa salas na naguguluhan sa biglang pagbabago ng mood ng binata. Mula ng araw na yon, tila nagkaroon ng isang malaking pader na pumapagitna sa kanilang dalawa. Halos ilang araw din siyang iniiwasan ni Simon. Sa tuwing bababa si Amaya sa kusina tuwing umaga para mag-almusal, palagi siyang sinasalubong ni Marcel para magpaliwanag na maagang umalis ang kanyang boss papunta sa opisina. Hindi na rin siya sinasabayan ni Simon sa pagkain ng tanghalian at hapunan, maging ang kanilang nakasanayang araw-araw na pagsasanay sa basement ay tuluyan na rin itong inihinto. Si Marcel na lamang palagi ang nakakasama ni Amaya para ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya ng pakikipaglaban. Kahit magaling ding magturo ang tagapamahala, iba pa rin ang hinahanap ni Amaya. Wala na si Simon para itama ang mga galaw niya at turuan siya ng mga bagong paraan ng pagdepensa. Halos kaunting oras na lang ang inilalagi ni Simon sa loob ng sarili nitong mansyon dahil palagi na itong nagpapagabi sa trabaho. Ang ganitong malamig na pakikitungo ay nagdulot ng labis na inis kay Amaya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang binaliwala ng lalaking nagligtas sa kanya. Dahil hindi na niya matiis ang sitwasyon, nagdesisyon si Amaya na huwag matulog isang gabi. Umupo siya sa sofa sa salas at hinintay ang pag-uwi ng binata. Nang sumapit ang hating gabi, narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto.
Pumasok si Simon na mukhang pagod na pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho. Ngunit agad itong natigilan nang makita si Amaya na nakapamewang at naghihintay sa kanya. Amaya? Bakit gising pa siya? Hinihintay niya ba akong umuwi? Simon, mag-usap tayo. Alam ko nakikita mo ako nakaupo rito sa sofa. Kaya huwag mo akong lagpasin na para lang akong hangin. Gabi na, Amaya. Pagod ako galing sa opisina. Ang dami kong tinapos na papeles kaya kung pwede. Bukas na lang tayo mag-usap dahil gusto ko na matulog. Ilang araw mo na akong iniiwasan, Simon. Ano bang problema mo? Bakit bigla ka nila naging malamig sa akin? Wala akong problema at lalong hindi kita iniiwasan. Sadyang marami lang talaga akong ginagawa sa kumpanya ngayon. Kaya wala na akong oras para sa ibang bagay. Nandiyan naman si Marcel para... Huwag mo akong gawing tanga, Simon. Hindi mo na ako sinasabayan kumain mula nang dumating tayo galing mall. Hindi mo na rin ako tinuturuan sa basement para sa training ko. Si Kuya Marcel lang palagi nakakasama ko araw-araw. Busy nga ako sa trabaho, Amaya. Tsaka magaling na si Marcel. Kaya niya nang ituloy ang training mo kahit wala ako doon para magbantay. Ligtas ka rin naman sa kanya. Bakit ba bigla ka nalang nagkakaganito? Dahil ba ito dun sa napag-usapan natin pagkagaling natin sa mall? Amaya, please. Ayokong pag-usapan yan. Hindi, Simon. Sabihin mo sa akin. May problema ka, hindi ba? Sabihin mo. Dahil ba ito kay Inigo? Oo. Oo, Amaya. Dahil sa kanya. Kaya ako nagkakaganito. Bakit ba? Ano ba kasi... Dahil nagsiselos ako, Amaya. Nagsiselos ako kasi hanggang ngayon, nakikita kong may epekto pa rin si Inigo sa'yo. Anong sinasabi mo? Alam ko naman eh. Alam kong hindi ko dapat maramdaman to. Alam kong iniligtas kita mula kay Ilyasa para protektahan ka. At hindi para pilitin kang gustuhin ako. Pero pasensya ka na, Amaya. Hindi ko na kasi mapigilan eh. Pakiramdam ko nahuhulog ng loob ko sa'yo. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Simon sa buong kabahayan matapos nitong aminin ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iwas. Kitang-kita ni Amaya ang matinding pagkadismaya at pagkapagod sa mukha ng binata. Napasabunot si Simon sa kanyang sariling buhok at umiwas ng tingin. Tila nagsisisi na nadulas ang kanyang dila at nasabi ang mga bagay na matagal na nitong kinikimkim. Sa kabilang banda, labis na nagulat si Amaya sa mga narinig. Ang buong akala niya ay nagalit lamang si Simon dahil nalagay sila sa panganib ng araw na yon, pero hindi niya inaasahang selos at lihim na pagtingin pala ang nagpapabigat sa loob nito. Habang tinititigan niya ang nakatalikod na si Simon, unti-unting nawala ang inis na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw para dito. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Bigla na lamang siyang napapangiti. Nakaramdam siya na parang kinikiliti sa kilig ang puso niya dahil sa direktang pag-amin ng lalaki. Naintindihan niya na ang ilang araw na pag-iwas nito ay dahil lamang sa takot na baka tuluyan na siyang bumalik sa lalaking una niyang minahal. Humakbang si Amaya palapit kay Simon upang basagin ang namumuong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bakit? Ikaw lang ba? Ako rin naman ah. Anong ibig mo sabihin? Pinaglalaroan mo bang nararamdaman ko ngayon, Amaya? Akala mo ba? Ikaw lang ang nahuhulog ang loob sa ating dalawa? Simon, gusto na rin kita. Pero nakita ko mismo sa mga mata mo kung paano ka naapektuhan kay Inigo. Nang hawakan niyang kamay mo doon sa mall, hindi ka man lang nakabitiw agad. Alam kong may epekto pa rin siya sa'yo hanggang ngayon. May epekto siya sa akin, oo. Pero nagkakamali ka ng iniisip. Hindi ako naapektuhan dahil mahal ko pa siya o dahil gusto ko pang makipagbalikan sa kanya ulit. Sa katunayan, sobrang galit ang nararamdaman ko nung makita ko ang pagmumukha niya. Galit? Kaya ka ba biglang natahimik tong biyahe natin pa uwi rito sa mansyon? Oo, dahil galit na galit ako. Pero nung makita ko siya ulit na nagpapanggap na walang alam, doon ko naisip na kailangan ko umaktong kalmado. Hindi pa ako pwedeng kumilos ngayon laban sa kanya.
Kailangan mas maging malakas pa ako. Gusto kong gumaling sa pakikipaglaban para pagdating ng araw, ako mismo ang gaganti sa kanya. At sa tatay niya nagbenta sa akin sa aswang na yon. Akala ko gusto mo siyang balikan. Hindi na mangyayari yon. Sila nagdala sa akin kay Don Ilyasal. At hindi ko yun makakalimutan. Kaya kung inaakala mo makikipagbalikan pa ako sa kanya, nagkakamali ka ng malaki, Simon. Doon tuluyang natauhan si Simon na nagkamali pala siya ng pag-aakala nitong mga nakaraang araw. Ang mabigat na pakiramdam na dinadala niya simula pa noong mangyari ang insidente sa mall ay biglang naglaho. Humarap siya na maayos kay Amaya at tiningnan ang dalaga sa mga mata nito. Nakita niya ang sinseridad at determinasyon sa mukha ni Amaya, lalo na nang banggitin nito ang paghihiganti laban kina Inigo at Don Esteban. Bumalik sila sa pag-uusap tungkol sa nararamdaman nila sa isa't isa at doon, tuluyan na silang nagkaaminan na pareho na pala silang nahuhulog sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. Ipinaliwanag ni Simon na mula noong araw na gamutin siya ni Amaya gamit ang dugo nito upang pigilan ang kanyang gutom bilang isang aswang, doon na nagsimulang magbago ang pagtingin niya sa dalaga. Ganoon din si Amaya na nakita ang kabutihan ng puso ni Simon sa kabila ng pagiging halimaw nito. Matagal silang nag-usap sa sala hanggang sa maging malinaw ang lahat sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man makapag-alok si Simon ng isang formal na relasyon, maagang nilinaw ni Amaya ang kanyang posisyon tungkol sa kanyang sitwasyon. Patawarin mo ako, Amaya. Masyado akong nagpadala sa selos at sa maling akala ko. Kaya pinahirapan ko pang sarili ko ng ilang araw sa pag-iwas sa'yo. Naiintindihan ko naman ang naging reaction mo. Nagulat lang din talaga ako dahil hindi ko inaasahan. Naaamin ka ng ganito kabilis, Simon. Ngayong nalaman ko na pareho pala tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Pwede ba nating subukan? Gusto sana kitang maging nobya, Amaya. Aalagahan kita at hindi kita pababayaan. Pangako. Gusto rin kita, Simon. Sobrang halaga mo na sa akin. Pero sa ngayon, hindi pa talaga pwede maging tayo. Bakit hindi pwede? May pumipigil ba sa'yo? Pero sige, kung hindi ka pa handa, kaya kong maghintay kahit gaano katagal. Kung yun ang gusto mo. Kailangan mo lang magtiwala sa akin sa mga susunod na mangyayari. May mga kailangan pa akong gawin at tapusin bago ko tuluyang ibigay ang buong sarili ko sa isang relasyon. Kasama ka. Kailangan kong tapusin ang gulong to. Anong ibig mong sabihin? Anong plano mo laban sa kanila? Basta, magtiwala ka lang sa akin, Simon. Pangako, kapag maayos na ang lahat at nakaganti na ako, magiging malalim. Sandali. Huwag ka maingay. Tumahimik ka muna. Bakit, Simon? Anong problema? Naputol ang sinasabi ni Amaya nang biglang magbago ang kilos ni Simon. Mabilis na naging alerto ang binata at itinaas ang kanyang kamay upang senyasan si Amaya na wag muna magsalita. Ginamit ni Simon ang kanyang matalas na pangamoy bilang isang aswang upang langhapin ang paligid. May naamoy siyang kakaiba na nagmumula sa labas ng mansyon na hindi niya napansin kanina noong pumarada siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa malaking bintana ng sala. Sisilip sana siya ng direkta ngunit pinigilan niya ang sarili at salip ay maingat na sumilip lamang sa maliit na hawi ng kurtina upang hindi siya makita mula sa labas. Tiningnan niya ang madilim na kalsada sa tapat ng kanilang gate at nakita ang ilang sasakyan doon na nakaparada ng walang ilaw. May mga figura ng mga kalalakihang nagkukumpulan sa gilid ng mga sasakyan at malinaw na nakamasid sa buong mansyon. Nanatiling tahimik si Simon sa kanyang pwesto upang siguraduhin ang bilang ng mga kalaban bago niya nilingon muli si Amaya na nakatayo malapit sa sofa at naghihintay ng kanyang sasabihin. Aswang ba ang naaamoy mo, Simon? Si Don Ilyasal ba yung nasa labas? Hindi sila mga aswang. Amoy namang ordinaryong tao ang naamoy ko sa labas, Amaya.
Pero hindi sila taga rito sa lugar natin. Anong ginagawa ng mga ordinaryong tao sa labas ng bahay mo nang ganitong oras ng gabi? Hindi lang sila dumadaan. Nagmamanman sila dito, Amaya. Nakapwesto sila sa iba't ibang sulok ng kalsada. Kung hindi sila mga aswang, tauhan ba yan ni na Don Esteban at Inigo? Mukhang mga tauhan nga ni na Esteban at Ilyasar ang mga yan. Pinagsama nila ang pwersa nila para hanapin ka. Mukhang kumanta ng walang hiyang ex mo na nakita kanya kasama ko. Paano nila nalaman ang lugar na to? Masyado ba tayong naging kampante? Hindi ba't hindi naman nakapangalan sa'yo ang property na to? Malaki talagang nagagawa ng pera, Amaya. Hindi ko lang akalain ganito kabilis nila tayo mahahanap. Pero nakita na nila kung saan tayo nagtatago. Kailangan na natin maghanda. Huwag ka mag-alala, Simon. Nakapag-usap na kami ni Kuya Marcel tungkol dito. Teka, sandali. Tingnan mo yung isang sasakyan doon malapit sa poste, Simon. May bumababang tao. Si Inigo yun. Amaya, alam kong nandiyan ka sa loob. Lumabas ka dyan at mag-usap tayo. Nandito nga siya. Ang lakas ng loob niya. Ano nga akala niya? Ganun-ganun na lang niya ako makukuha ulit. Amaya, pakinggan mo ako. Wala akong kinalaman sa ginawa ni Papa sa'yo noon. Kung ano man ang sinabi niya o ginawa niya para ilayo ka sa akin, maniwala ka. Wala akong alam doon. Sinungaling. Alam nating pareho na nagpapanggap lang siya ngayon para makuha ka niya at maibigay ulit kay Ilyasar. Kukuha ko ng mga armas natin sa basement, Amaya. Ako nang bahalang humarap sa kanila sa labas. Huwag, Simon. Huwag kang kukuha ng sandata. Tigilan mo ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Hahayaan ba natin sila makapasok dito? Amaya, marami sila. Hindi pwedeng wala tayong hawak na kahit ano kung sakaling umatake sila. Amaya, please. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Gusto ko lang na magkabalikan na tayo. Hindi ko na kaya mabuhay nang wala ka, Amaya. Lumabas ka na dyan. Parang awa mo na. Ako na lang ang lalabas, Simon. Ano? Pero Amaya... Huwag mo na akong pigilan, Simon. Alam ko kung anong gagawin ko. Pero Amaya... Magtiwala ka sa akin, Simon. Wala nang nagawa pa si Simon nang maglakad na palabas ng malaking pinto ng mansyon si Amaya patungo sa madilim na kalsada kung saan naghihintay ang dating nobyo at ang mga armadong tauhan nito. Sinalubong niya agad si Inigo na agad namang nagniningning ang mga mata nang makita siyang lumabas sa mansyon ni Simon. Amaya, mabuti naman at lumabas ka na. Akala ko hindi mo na ako kakausapin kahit kailan eh. Ano bang kailangan mo, Inigo? Bakit ka nanggugulo rito ng ganitong oras ng gabi? Gusto ko lang na magpaliwanag sa'yo. Gusto kong malaman mo na totoo ang lahat ng sinasabi ko kanina. Mahal na mahal kita. At wala akong kinalaman sa mga ginawa ni Papa. Talaga ba, Inigo? Wala ka talagang alam sa nangyari sa akin ng gabing iwan mo sa party na yun? Wala, Amaya. Pangako yan. Paniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa ang saktang ka o ipahama ka, please. Sumama ka na sa akin. Ayusin na natin to. Kung ganun, sige. Sasama ako sa'yo, Inigo. Hahayaan kita magpaliwanag ng maayos. Na-miss kita. Talaga? Sumasang-ayon ka na? Salamat, Amaya. Maraming salamat. Pangako, hindi ka magsisisi sa desisyon mong ito. Sandali lang! Amaya! Huwag kang sumama sa kanya! Huwag kang magpapaniwala sa mga kasinungalingan ng lalaking yan! Huwag kang makialam dito, Simon. Nagkausap na kami ni Amaya at pumayag na siyang sumama sa akin. Alam mo, hindi ka na pwedeng makialam pa sa mga desisyon ko. Dahil siguradong marami na ang makakalaban mo. Hayaan mo na ako, Simon. Please, sasama na ako kay Inigo. Kaya ko ng sarili ko, kaya wag mo na akong pigilan. Amaya! Alam mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag sumama ka sa kanya! Huwag mong gawin to! Parang awa mo na! Buo na ang desisyon ko, Simon. Salamat sa lahat ng itinulong mo sa akin. Pero kailangan ko nang sumama sa kanya ngayon. Umalis na tayo, Inigo. Bago pa magbago ang isip ko. Nang yakapin siya ng mahigpit ni Inigo dahil sa labis na tuwa, hindi man lang pumalag si Amaya at hinayaan lamang niya itong isubsob ang muka sa kanyang balikat. Sa loob kasi ng 3 taong relasyon nila noon, palagi talaga siyang sunod-sunuran sa binata.
Parang robot na disusi si Amaya na palagi lang umuoo sa lahat ng gustong ipagawa sa kanya ni Inigo. Kaya sigurado ang lalaki na siya pa rin ang dati nitong nobya na uto-uto at madaling manipulahin. Sa kabilang banda, malinaw din kay Amaya ang nais iparating ni Inigo sa mga binitawan nitong banta kay Simon. Alam niyang ang tinutukoy ng dating nobyo na makakalaban ni Simon ay walang iba kundi ang kapisanan ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang aswang na sumusuporta kay Don Elizar. Halatang nagalit at nasaktan si Simon sa naging pagpili ni Amaya na sumama kay Inigo at bagsak ang balikat nito habang pinapanood na lamang ang dalaga na pumasok sa loob ng madilim na sasakyan ng mga kalaban. Pagkasakay nila, agad na pinaandar ng driver ang makina at mabilis nilang nilisan ang tapat ng mansyon ni Simon. Natutuwa talaga ako at sumama ka na sa akin ngayon, Amaya. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ng gabing ito. Gusto ko lang ding marinig ang paliwanag mo, Inigo. Gusto kong malaman kung bakit hinayaan mo ako mapunta sa sitwasyong yon. Huwag ka mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat ng sagot pagdating natin sa ating destinasyon. Sa totoo lang, kanina pa talaga ako naghihintay ng mangyari ito. Kanina pa? Anong ibig mong sabihin? Akala ko pa gusto mo lang tayo magkausap ng masinsinan. Oo, mag-uusap tayo. Pero hindi lang tayong dalawa. Sa wakas, may babalik na kita sa kanya. Sa kanya? Kanino mo ko ibabalik, Inigo? Ano to? Huwag kang malikot dyan, Amaya. Matulog ka na lang muna para hindi ka na mahirapan pa sa biyahe natin. Inigo, anong ginagawa mo sa akin? Bakit? Masyado ka kasing uto-uto, Amaya. Hanggang ngayon, ang dali-dali mo pa rin bilugin. Matulog ka na at gigisingin na lang kita kapag nasa harap na tayo ni Don Elizara. Habang nagsasalita si Inigo, biglang may isang lalaki mula sa likurang upuan ang mabilis na nagtakip ng isang puting panyo sa ilong at bibig ni Amaya. Naamoy niya agad na may matapang na kemikal na nakalagay roon. Hindi siya nanlaban at salip ay nagpanggapsang nakaramdam ng matinding pagkahilo dahil sa amoy. Kunwari ay hirap siyang magsalita at nagtatanong kung ano ang ginagawa sa kanya ng binata hanggang sa dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inihilig ang ulo sa sandalan. Nagkunwaring tuluyan ng nawalan ng malay. Tumawa lamang ng malakas si Inigo habang pinagmamasdan siyang nakapikit dahil sa labis na tuwa na nakuha na ulit nito ang hinihinging kapalit ni Don Elizar para sa kaligtasan nilang mag-ama. Hindi maintindihan ni Amaya kung paanong naging bulag siya sa pagmamahal niya sa lalaking ito ng 3 taon, gayong nakikita niya na ngayon kung gaano ito kaisip bata. Para itong isang taong wala sa katinuan kung mag-isip, pero siguro nga ay noon pa man, alam na ni Amaya na may hindi tama sa pag-iisip ng dati niyang nobyo. Pero binaliwala niya yon dahil sa labis na pagmamahal niya rito. Buti na lang talaga at sa wakas, natauhan na siya. Hindi nagtagal ay nakarating ang kanilang sasakyan sa isang malaki at pamilyar na lugar. Nang idilot ni Amaya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili na nakaupo sa gitna ng isang malawak na sala at napapalibutan ng maraming armadong tauhan. Nandoon na ulit siya sa mansyon ni Elizar kung saan naghihintay ang matanda kasama ang ama ni Inigo na si Don Esteban. Magaling, Inigo. Pinatunayan mo sa akin ngayon na may silbi pa rin pala kayong mag-ama sa kapisanan. Nakuha ninyo ng buhay ang babaeng ito. Sabi ko naman sa'yo, kumpadre, hindi ka namin bibiguin. Gagawa at gagawa kami ng paraan para maibalik siya sa'yo. Kapalit ng pagako ninyong proteksyon sa aming mga negosyo. Hindi naging madali ang pagkuha sa kanya dahil palagi siyang nakadikit doon kay Simon. Pero mabuti na lang at naniwala agad siya sa mga kasinungalingan ko. Kaya sumama siya ng kusa. Hindi na mahalaga kung paano niya siya nakuha. Ang importante ay nandito na siya ngayon sa harapan ko. At sa pagkakataong ito,
Hindi ko nahahayaang may makagambala pa sa pag-inom ko ng dugo niya. Yun lang ba talaga ang tingin niyo sa akin? Isang inumin na magpapahaba ng buhay niyo? Aba, gising na pala ang pasaway na babaeng ito. Matapang ka rin talaga, no? Pagkatapos mong takasan ng kumpadre ko noon, eto ka't bumalik ka pa rin sa mga kamay namin. Hindi ako tumakas, Don Esteban. Iniligtas ako mula sa inyo. At huwag kayong mag-alala. Hindi na ako tatakbo ulit dahil nandito na rin ako para tapusin to. Anong tapusin? Nababaliw ka na ba, Amaya? Wala na si Simon para iligtas ka ngayon. Mag-isa ka na lang dito. At napapalimutan ka ng mga tauhan namin. Hindi siya darating dito para iligtas ka ulit. Dahil makakalaban niya na ang buong kapisanan. Isa pa, sa dami ng tauhan dito ngayon, iwan ko na lang kung makalusot pa siya. Hayaan niyo siyang magsalita. Gusto kong marinig kung paano siya magmakaawa sa akin bago ko tuluyang ibaon ang mga pangil ko sa leeg niya. Nagkakamali ka kung iniisip mong magmamakaawa ako sa'yo, Eleazar. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyo. Alam ko na kung ano kayong mga nakapalibot sa akin ngayon. Talagang puro aswang ang pinagbabantay mo rito sa loob, ano? Eleazar? Nagulat sina Don Esteban, Inigo at maging si Don Elizar sa ipinakitang reaksyon ni Amaya. Inaasahan nilang iiyak, magwawala at magmamakaawa ang dalaga tulad ng ginawa nito noong unang beses itong dinala sa mansyong yun. Pero ngayon ay nanatili itong kalmado at nakangiti pa. Walang kahit na anong bakas ng takot sa mga mata ni Amaya habang isa-isa niyang tinititigan ang mga taong nasa loob ng sala. Parang inaasahan na talaga ng dalaga na doon ang magiging bagsak niya ng gabing yun. Tumawa ng mahina si Amaya at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Nang ilabas niya ito, hawak na niya ang isang maliit na botelya na naglalaman ng kakaibang uri ng langis. Agad namang napansin ni Don Elizar ang bote at bigla itong napaatras ng malanghapang matapang na amoy na nagmumula sa nasabing botelya. Ang langis na hawak ni Amaya ay benditado at may matibay na orasyon na galing mismo sa manggagaway na kausap ni na Simon. Oras na dumampi sa balat ng sino mga aswang ang langis na yon, tiyak na malalason ito at mamamatay nang walang kalaban-laban. Ano yung hawak mo? Saan mo nakuha ang bagay na yan? Mga hangal! Kunin ninyo sa kanya yan ngayon din! Gusto niyo to? Sige! Ibibigay ko sa inyo! Heto ang nababagay sa inyo, mga halimaw kayo! Walang niya kang babae ka! Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Mga hangal! Magsitayo kayo! Inigo! Tawagin mo ang mga tauhan natin sa labas! Opo, Papa! Mga gwardiya! Pumasok kayo rito sa loob, bilis! Hulihin niyo ang babaeng to! Huwag na kayo magabala, Inigo. Wala na kayong mga tauhan sa labas na pwedeng tawagin. Sino ka? Paanong nakapasok ang isang katulad mo rito sa mansyon ni Don Eleazar nang hindi napapansin ang mga nagbabantay sa labas? Sinabi ko na sa inyo, wala na kayong mga bantay. Nagawa ko ng patahimikin sandali ang lahat ng mga ordinaryong taong tauhan ninyong mag-ama dun sa labas. Nagpapahinga muna silang lahat. Mga walang silbi! Magsibago kayo riyan! Patayin niyo ang lalaking yan at kunin niyo ang dugo ng babae para sa akin! Hindi na sila makakalapit sa amin, Eleazar! Dahil katapusan niyo na ngayong gabi! Walang pag-aalinlangang binuksan ulit ni Amaya ang bote ng langis at bigla niya itong iminisik ng mabilis sa halos lahat ng tauhan ni Elizar na nakapalibot sa kanila. Ang mga tauhang ito na pawang puro mga aswang na nagpapanggap ng mga gwardya ay biglang nagsigawan at nangisay sa matinding sakit nang madampi sa kanilang mga balat ang benditadong langis. Parang asido itong unti-unting sumunog sa kanilang mga laman hanggang sa bumagsak sila sa sahig at naging abo. Bago pa man makatakbo ang mag-ama at si Don Elizar palabas ng sala, biglang nagsarahan ng napakalakas ang lahat ng mga bintana at malalaking pintuan sa buong mansyon.
Parang may isang napakabilis na hanging dumaraan sa palibot ng bahay na sinadyang isara ang lahat ng pwedeng maging daan palabas upang walang sino man ang makatakas. Papa! Nakasara lahat ng pintuan. Hindi tayo makakalabas. Tumabi ka dyan, Inigo. Ako ang sisira nitong doorknob. Kailangan nating makalabas dito bago pa tayo madamay sa mga aswang na yan. Huwag ninyo akong iwan dito, mga hangal kayo! Tulungan niyo akong makalabas ng mansyong ito kung ayaw ninyong pare-pareho tayong mamatay rito! Wala nang lalabas sa inyo! Walang makakatakas dito ngayong gabi. Dito kayo magbabayad sa lahat ng mga ginawa nyo! Simon! Nandito ka na! Nalak mo na ba ang lahat ng daanan sa likod gaya na napag-usapan natin? Oo, Amaya. Nakasara ng buong mansyon. Tayo-tayo na lang nandito sa loob. At walang kahit na sinong aswang ang pwedeng makahingi ng tulong sa labas. Simon, paano ka nakapunta rito? Akala ko ba? Walang ya. Baka walang ya kayo. Nagpapanggap lang pala kayo kaninang dalawa. Masyado ka kasing utu-uto, Inigo. Akala mo ba talaga? Ahayaan ko lang na makuha niyo si Amaya ng ganun-ganun lang. Kung hindi yung kasama sa plano namin. Plano? Anong ibig mong sabihin? Planado ninyong lahat to? Tama, Inigo. Akto lang lahat yung pagpigil ko kay Amaya kanina. Gusto lang talaga naming dalhin niyo kami ng kusa dito sa kuta ni Ilyasar. Para naman mas mapadali ang trabaho namin. Kung papasukin kasi namin kayo rito, masyado niyo kami mapaghahandaan. Maganda tong naging plano ni Amaya. Dahil hindi niyo to inaasahan, hindi ba? Masyado yata ako naging magaling sa pagtuturo sa kanya. Napakagaling magplano ng babaeng mahal ko, hindi ba? Marcel, ikaw nang bahala magbantay sa mag-amang yan. Ako nang tatapos sa natitirang mga aswang dito. Doon tuluyang nabunyag sa mag-ama at kay Don Elizar na ang lahat ng mga nangyari ay isa lamang malaking patibong. Planado ni na Amaya, Simon at Marcel ang bawat naging galaw nila upang makapasok sa mansyon ng walang kahirap-hirap. Ngayong nakakulong na ang lahat ng kalaban sa loob ng mansyon, mabilis na kumilos si Simon. Gamit ang kanyang sariling lakas bilang isang aswang at ang mga sandatang gawa sa purong pilak na dala niya, isa-isa niyang pinaslang ang mga natitirang aswang na nagtangkang lumaban at umatake sa kanila. Sa loob lamang ng ilang minuto, napuno ang salas ng mga abo ng aswang na nagtangkang gawing biktima si Amaya noon. Tanging si Don Elizar na lamang na nanginginig sa takot sa isang sulok at ang mag-amang Inigo at Esteban na nakaposas na ngayon dahil kay Marcel ang natitirang buhay sa mga nagplano ng masama laban sa dalaga. Habang papalapit sina Amaya at Simon sa matandang aswang na hindi na magkagulapay sa sahig, alam ni Amaya na ito na ang iniintay niyang pagkakataon upang tuluyang tapusin ang pinagmulan ng kanyang bangungot. Tapusin niyo na ako. Patayin niyo na ako rito ngayon din. Kung bubuhayin niyo pa ako, ay siguradong babalikan ko kayo at uubusin ko kayong lahat. Masyado namang mabilis yon, Ilyasar. Hindi ka pa nga nagbabayad sa lahat ng ginawa mo sa akin. Saka huwag ka nang magbanta. Dahil pare-pareho nating alam na wala ka na sa posisyon para gawin yon. Amaya, parang ngawa mo na. Babayaran ko kayo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko, ang buong kumpanya, at lahat ng ari-ariya namin ni Inigo. Pagkawalan mo lang kami rito at hindi na kami magpapakita sa inyo kahit kailan. Wala kaming pakialam sa yaman mo, Esteban. Hindi mabibili ng pera niyo mga buhay na sinira niyo at ang mga inosenteng taong inialay niyo sa mga halimaw na yan para lang yumamang kayo ng ganyan. Amaya, mahal na mahal kita. Huwag mo naman gawin to sa amin. Maawa ka naman sa amin. Sa akin. Naging mabuti naman ako sa iyo sa loob ng 3 taon nating relasyon, hindi ba? Mabuti? Ganun ba ang definisyon mo ng pagmamahal at pagiging mabuti, Inigo? Ang ibenta ang taong mahal mo sa isang halimaw para lang sa proteksyon at seguridad ng negosyo ng pamilya nyo? Pinilit lang ako ni Papa. Wala akong magawa noon dahil tinakot niya ako. Natatanggalan niya ako ng mana. Biktima lang din naman ako, Amaya. Walang yakang bata ka. Ipapahamak mo pa ang sarili mong ama para iligtas lang ang sarili mo. Ako ang nagpalaki at nagpakain sa iyo. Totoo namang ikaw ang nagplano ng lahat ng to, Papa. Ikaw ang nakipagkasundo kay Don Elazar.
At ikaw ang nag-utos sa akin na dalhin si Amaya doon sa party. Marsimon! Amaya! Anong gagawin natin sa tatlong to? Papatayin ko na ba silang mag-ama rito para matapos ng gulong ito? At nasunog na natin ang mga katawan nila. Kasama ng mga aswang na yan! Hindi, Kuya Marcel. Hindi natin kailangang dungisan ang sarili nating mga kamay para lang makaganti ako sa kanila. Isa pa, hindi ko sila bibigyan ng madali at mabilis na kamatayan. Dalhin niyo silang tatlo doon sa basement. Sa basement? Anong gagawin mo sa amin doon? Ipapatikim ko sa inyo kung anong pakiramdam ng ikulong sa isang malaking hawla habang naghihintay ng inyong kamatayan. Inaladkad ni na Simon at Marcel ang tatlong bilanggo pababa sa madilim at malamig na basement ng mansyon. Ito ang eksaktong lugar kung saan dinala at ikinulong si Amaya noong gabing ibinenta siya ni Inigo at Don ni Esteban. Pamilyar na pamilyar kay Amaya ang malaking hawlang bakal na nasa gitna ng kwarto. Inablot ni Marcel ang mga susi mula sa isang patay na aswang at binuksan ang mabigat na pintuan ng hawla. Pilit na ipinasok ni na Simon ang nagpupumiglas na si Don Elizar. Kasunod ang magamang Esteban at Inigo na patuloy pa rin sa pagmamakaawa at pagsisisihan. Pagkapasok ng tatlo, mabilis na isinara ni Amaya ang pintuan at ikinabit ang malaking padlock. Habang tinititigan niya ang tatlo sa loob, napansin ni Amaya ang mga luma at natuyong dugo sa sahig ng hawla, pati na rin ang mga bakas ng kalmot sa mga bakal na grills at sa kanyang galing ang mga yun. Mas lalo lamang tumigas ang damdamin ni Amaya. Naisip niyang tama lang ang ginagawa niyang parusa sa tatlong taong halang ang bituka. Dahil sigurado rin siyang hindi lamang siya ang unang taong ginawan ng mga ito ng ganoong karumal-dumal na krimen. Iniwan nilang tatlo sa loob ng basement ng walang pagkain at tubig at hinayaan lamang silang magdusa sa dilim. Lumipas ang ilang araw na walang tigil sa pagsigaw at pagmamakaawa ang mag-ama sa tuwing bababa sina Amaya at Simon upang tingnan ang kanilang kalagayan. Amaya, maawa ka na. Bigyan mo na kami ng pagkain at tubig. 3 araw na kaming walang kain at tulog dito. Mamamatay na kami sa gutom. Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit sa akin! Inigo! Tulungan mo ako! Pilit akong inaamoy ni Eleazar! Mabuti nga at nararanasan ninyo kung paano magdusa at mamatay ng unti-unti. Naisip niyo ba mga inosenteng taong kilulong niyo dyan dati bago niyo pinakain ng buhay kay Elizar? Amaya, hindi na makati sa matandang yan. Tingnan mo ang mga mata niya. Namula na ng tuluyan at hindi na siya kumukurap. Tuluyan na siyang kinakain ng kalikasan niya bilang aswang na matagal nang walang kain. Dugo! Kailangan ko ng dugo! Kailangan ko ng sariwang laman! Amaya! Bibigyan kita ng bilyon! Ilabas mo ako rito ngayon din! Kumpadre! Maghunos dili ka! Magkaibigan tayo! Huwag mo kong tingnan ng ganyan! Papa! Lumayo ka kay Papa, halimaw ka! Amaya, tulungan mo kami! Parang awa mo na! Ilabas mo na ang halimaw na yan dito sa hawla! Bitiwan mo ko, Eleazar! Huwag! Inigo! Tulungan mo ko! Tulong! Wala nang anumang natitirang katinuan kay Don Elizar dahil sa matinding pagkauhaw at pagkagutom sa loob ng 3 araw. Mabilis na sinunggaban ng matandang aswang si Don Esteban at malakas itong itinumba sa malabig na sahig ng hawla. Pilit namang nanlaban si Don Esteban at sinubukan nitong itulak palayo ang halimaw. Ngunit hindi nito mapantayan ang taglay na lakas ng isang aswang. Mabilis na ibinaon ni Don Elizar ang kanyang malalaki at matutulis na pangil sa leeg ng kanyang dating kasosyo. Umalingaw-ngaw naman ang nakakapasong sigaw ni Don Esteban sa buong basement habang walang awang pinupunit ng halimaw ang kanyang balat at laman. Tumalsik ang maraming dugo sa mga rehas at sa mukha ni Inigo na noon ay nakasiksik lamang sa pinakasulok ng hawla dahil sa matinding takot. Umiiyak at sumisigaw si Inigo habang pinapanood niyang kainin ng buhay ang kanyang sariling ama sa mismong harapan niya. Sa labas ng hawla na natiling tahimik at walang reaksyon si Amaya
habang pinapanood ang kalagim-lagim na tagpo. Ramdam ni Simon ang lamig ng pakikitungo ng dalaga ngunit hindi niya ito masisisi matapos ang lahat ng dinanas nito sa kamay ng tatlo. Nang tuluyan ang mawalan ng buhay si Don Esteban at maubos na ang dugo nito, dahan-dahang lumingon si Don Elizar. Nakita ni Inigo ang dugong tumutulo mula sa bibig ng halimaw habang dahan-dahan itong gumagapang palapit sa kanya upang siya naman ang isunod. Wag! Lumayo ka sa akin, ah! Amaya! Parang awa mo na! Buksan mo na tong halo! Ilabas mo na ako rito! Hindi ba sapat ang matandang ito? Gutom pa rin ako. Kailangan ko pa ng mas maraming laman at dugo. Amaya! Mahal! Huwag mo akong hayaang mamatay na ganito! Please, pakawalan mo na lang ako rito! Papawi ako sa'yo araw-araw! Huwag! Amaya! Kuya Marcel! Akin ang baril mo! Yung kinargahan natin ng mga balang gawa sa purong pila kanina. Pati yung susi, akin na! Eto, Amaya! Anong gagawin mo? Amaya, huwag mong sabihin papasok ka sa loob ng hawlang yan para iligtas siya. Hindi ako papasok dyan, Simon. Ibibigay ko lang sa kanya ang huling pagkakataong iligtas ang sarili niya mula sa halimaw na sila mismo ang nag-alaga. Heto, Inigo! Saluhin mo! Baril? Binigyan mo ako ng baril? Halika rito, bata. Akin ang laman mo. Gamitin mo yan, Inigo! Barilin mo siya kung gusto mong mabuhay! Ikaw na ang bahalang magligtas sa sarili mo ngayon! Mamatay ka na! Halimaw! Mamatay ka na! Mabilis na pinulot ni Inigo ang baril na inihagis ni Amaya sa pagitan ng mga rehas ng hawla. Nang akmang susunggaban na siya ni Don Elizar, pinikit ni Inigo ang kanyang mga mata at walang habas na kinalabit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril sa loob ng basement. Bawat balang gawa sa purong pilak ay bumaon sa dibdib at ulo ni Don Elizar. Napasigaw sa matinding sakit ang matandang aswang habang sinusunog ng pilak ang kanyang mga laman mula sa loob. Patuloy na binaril ni Inigo ang halimaw hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Katabi ng dugo ang katawan ng kanyang ama. Hindi pa rin tumigil sa pagkalabit si Inigo kahit na naubos na ang mga bala at puro tunog na lamang ng walang lamang baril ang naririnig sa paligid. Nang idilat ni Inigo ang kanyang mga mata at makita ang kalagim-lagim na sinapit ng kanyang ama pati na ang duguan niyang mga kamay na pumatay sa aswang, hindi na kayanan ng kanyang isipan ng matinding trauma. Nabitiwan niya ang baril at napalahod sa sahig. Nagsimula siyang tumawa ng malakas ngunit walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Nagsalita siya ng mga hindi maintindihang salita at tuluyan ng nawala sa katinuan dahil sa matinding pagkabigla at takot. Pinanood lamang siya ni Amaya ng buong lamig. Alam sa kanyang sarili na nakamit na niya ang hustisyang matagal na niyang hinintay. Matapos ang lahat ng mga nangyari, tuluyan ang bumalik sa normal ang buhay ni Amaya. Ang mabigat na takot na bumalot sa kanyang puso noong mga nakaraang buwan ay tuluyan nang naglaho. Wala na siyang dapat ikatakot sa mga aswang dahil kumalat na ang balita sa buong kapisanan tungkol sa sinapit ni Don Elizar at ng magamang sina Inigo at Don Esteban. Maging ang mga otoridad ay sinara na ang kaso dahil sa impluwensya ni Simon at dahil na rin sa kawalan ng matibay na ebidensyang may ibang pumatay sa tatlo, bukod sa kanilang mga sarili. Dahil maayos na ang lahat, itinuon na ni Amaya at Simon ng kanilang pansin sa huling hakbang ng kanilang napagkasunduan. Nagtungo sila sa isang liblib na lugar kung saan nakatira ang manggagaway na si Nana Lumen. Pagdating nila roon, agad silang sinalubong ng anak nitong si Aling Susing sa pintuan ng kanilang lumang bahay. Eh, kayo ba ang mga taong naghahanap sa nanay ko? Ay, ako si Susing. Anak ako ng manggagaway na si Lumen. Kami nga po. Nagkausap na kami noon at nagpunta kami rito para ituloy ang napagkasundaan naming ritual. Ay, pumasok kayo. Nakahanda na lahat ng kailangan sa loob. Pero kailangan ko kayong bigyan ng babala. Babala po? Ano po yun? Matandang-matanda na si Nana Lumen. Mahina na ang kanyang katawan
At kailangan ko na siyang alalayan sa lahat ng kanyang ikinikilos para matapos ang gagawin niya. Baka mahirapan tayo sa ritual. Handa akong harapin ang anumang hirap ng ritual na to, Aling Susing. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito para maging tao. Tutulungan ko rin po kayo sa abot ng aking makakaya. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong kailangan kong gawin para maging matagumpay ito at hindi mahirapan ang nanay ninyo. Kailangan natin ng maraming dugo mo, Iha. Halina kayo at lapitan na natin ang nanay ko sa kanyang silid para makapagsimula na tayo. Pumasok sina Amaya at Simon sa isang maliit na kwarto kung saan nakaratay ang manggagaway. Halos hindi na makabangon si Nana Lumen dahil sa katandaan kaya kinailangan pa itong buhatin at alalayan ni Aling Susing sa bawat galaw at pagbigkas nito ng orasyon. Hindi naging madali ang proseso ng ritual. Nakaramdam ng matinding sakit si Simon sa kanyang buong katawan habang unti-unting tinatanggal ng orasyon at ng dugo ni Amaya ang sumpa ng pagiging aswang sa kanyang sistema. Kinailangan ni Amaya na palaging hawakan ang kamay ng binata at patuloy na magbigay ng kanyang dugo hanggang sa matapos ang seremonya. Matapos ang ilang oras ng paghihirap sa loob ng silid na yun, biglang natigil ang pangingisay ni Simon at napalitan yon ng isang malalim at payapang paghinga. Ang dating maputlang balat ng binata nagkaroon ng kulay at ang mga matutulis na pangil nito tuluyan nang naglaho. Naging matagumpay ang ritual at opisyal nang naging isang ganap na ordinaryong tao, si Simon. Tapos na ang inyong kalbaryo. Matagumpay nating napuksa ang sumpa gamit ang iyong dugo, Amaya. Isa na siyang ganap na tao. Humayo na kayo at magsimula ng bagong buhay ng payapa. Maraming pong salamat, Nana Lumen. Aling Susing, utang na loob po namin sa inyo ito. Sa wakas tao na rin ako. Salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, Amaya. Huwag na muna kayong umalis. Kailangan niyo pang magpahinga ng konti. Lalo na at siguradong naghihina pa ang katawan niyo. Susing, anak, ikaw na ang bahala sa kanila. Oo, Nay. Magpahinga na rin muna kayo. Huwag mo kong intindihin. Matanda lang ako pero malakas pa ako sa kalabaw, ano? Anong malakas, Nay? Hindi nga ho kayo makabangon sa pagkakaratay. Ay, nako. Ay, basta. Huwag mo akong pagalitan. Intindihin mo na lang ang mga bisita natin. Simula ngayon, hindi na rin maghihirap ang mga anak mo, Susing. At dahil yun sa kanila, Tama ang nanay mo, Susing. Nangako si Boss Simon na siya nang bahala sa pamilya ninyo simula ngayon. Ay, talaga. Maraming salamat sa inyo. Wala pong anuman yan, Aling Susing. Kahit ano hong kailangan nyo, huwag ko kayong mahiyang magsabi. Hindi rin magkamayaw ang saya na mag-inang manggagaway dahil sa ipinangako ni Simon. Tuwang-tuwa rin ang puso ni Amaya dahil napatunayan niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya nagkamali sa pagpili ng lalaking mamahalin. Nabuhay man si Simon bilang isang aswang sa loob ng mahabang panahon, kung susumahin lang ay mas naging makatao pa ito kaysa sa ibang tunay na taong nakilala niya. Kaya naman, masayang-masaya silang sa wakas. Nakamit na nito ang ginhawang matagal na niyang inaasam. Nagawa natin, Amaya. Isa na akong tunay na tao ngayon. Napakasaya ko. Masaya ako para sa'yo, Simon. At masaya rin akong nakauwi na tayo. Dahil sa iyo to, Amaya. Utang ko sa iyong pangalawang buhay ko. Wala kang utang sa akin, Simon. Pareho lang nating iniligtas ang isa't isa mula sa madilim nating nakaraan. Ngayong tao na ako. Wala na makakapigil para makasama kita. Pakakasalan kita, Amaya. Papayag ka ba? Handa ako maging asawa mo, Simon. Magsisimula tayo ng bagong buhay na magkasama at malayo sa anumang gulo. Pangako.
Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal din kita, Simon. Matapos maging isang ganap na tao si Simon, yun na ang naging mitya ng isang masaya at tahimik na buhay para sa kanilang dalawa ni Amaya. Hindi ko na po ididetalye pa kung nasaan na silang dalawa ngayon. Ang mahalaga ay alam kong masaya silang nabubuhay na magkasama at malayo sa anumang panganib. Pinatunayan nila na walang kahit anong pagsubok ang hindi kayang suungin ng totoong pag-ibig. Kahit pa ang kalaban mo ay ang mga halimaw na nagtatago sa dilim o ang mga taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mo. Sana ay nagustuhan ng mga listeners sa channel na ito ang kwentong ibinahagi ko. Ako nga pala ulit si Gemma at dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. There is no curse too dark nor monster too fierce that true love and sacrifice cannot conquer. Yan po ang pinatunayan ng kwentong ito ni Amaya at Simon sa pagtatapos ng kanilang kwento. Ipinakita nila na ang wagas na pagmamahal ang pinakamabisang lunas kahit pa sa sumpa o laban sa pinakamalagim na halimaw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating channel. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga mahal nating tagapakinig ngayon, sa mga naka-duty dyan na security guards at call center agents, sa mga mag-isang bumibiyahe sa madidilim na kalsada, o mga tindera sa karinderya, sa ari-sari store at ukay-ukay, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na kababayang OFW, saan mang panig ng mundo na palaging nakasubaybay sa ating channel na ito. Sa susunod nating episode, asahan ninyo ang isa na namang bagong kwentong tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Pero aantig din sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Jupiter. Hanggang sa susunod, maraming salamat.